Sa pinakapiling restauran sa Maynila, lahat ay nanginginig sa takot kay Doña Elena Alcantara Reyes, ang ina ng pinakamakapangyarihang bilyonaryo sa bansa. Ngunit ng gabing iyon, isang simpleng serbidora ang gagawa nga isang bagay na walang sinuman ang naglakas loob gawin sa loob nga, dekada ang tingnan siya sa mata at sabihin ang katotohanan. Ang tunong nga baso na gawa sa kristal, na nagbasag sa sahig na marmol ay nagpahinto sa pahinga na 50 katao sa restoran. Ngunit hindi ang ingay, ang nagpatigil sa oras. Ito ang sumunod. Ang nakamamatay na katahimikan ni Doña Elena Alcantara Reyes na tumayo mula sa kanyang upuan na may mga matang kulay abo na sumira sa mga imperyo na negosyo, ngayon ay nakatuon sa akin. Mayroon akong 3 segundo upang magpasya kung nais kong panatilihin ang aking trabaho o ang aking dignidad. Pinili ko ang dignidad. Ginang Alcantara Reyes, sabi ko, at ang boses ko ay mas matatak kaysa sa isinasaat ng nanginginig kong mga kamay. Pulutin niyo po ang baso ninyo. Ang restoran na ang Perlas ng Maynila ay hindi pa nakaranas ng ganitong ganap na katahimikan. Hindi rin maririnig ang kalansing ng mga kubyertos. 60 mata ang nakatingin sa akin na para bang kakapirma ko lang sa aking sentensya ng kamatayan. Dahil sa lungsod na ito, ang pagsalungat kay Doña Elena Alcantara Reyes ay hindi lamang isang pagkakamali. Ito ay pagkasirang karera. Balikan natin ang 3 oras bago, sa sandaling may saysay pa ang buhay ko. 6:00 ng gabi nang dumating ako sa restaurant, hinihila ang aking uniforme na maroon na nagpapakita na ng senyales ng maraming paglalaba. Sinalubong ako ni Manager Benji sa service entrance na may tinging nangangahulugan ng problema. Marisa, Mesa 12, ikaw ang mag-aasikaso. Kinabahan ako. Ang Mesa 12 ay ang tanging mesa sa restaurant na may saraling chandelier na kristal, karat at direktang tanaw sa pribadong hardin. Ito ay inilalaan lamang para sa isang tao. Siya, bulong ko. Tumango si Manager Benji, bahagyang nanginginig ang bigot. Dumating si Doña Elena Alcantara Reyes, 10 minuto na ang nakalipas kasama ang kanyang anak na si Gabriel at napayak na niya ang 2 serbidora. Lumapit siya, binaba ang boses. Marisa, kailangan mong maging dinakikita. Magserbe, ngumiti, at sa ngalan ng Diyos, huwag kang direktang tumingin sa kanyang mamata. Ang huling serbidora na gumawa niyan. Aba, sabihin na lang nating naglilinis na siya ngang palikuran sa terminal ngang bus ngayon. Tumango ako, kahit na may kung anong humihigpit sa aking dibdib. 6 na buwan na akong nagtatrabaho sa ang Perlas ng Maynila. 6 na buwan nang iniwasan ang eksaktong sitwasyong ito. Ngunit ang universo ay may malupit na pakiramdam ng pagpapatawa. Nang lumapit ako sa Mesa 12, ang unang nakita ko ay ang kanyang likod. Si Doña Elena Alcantara Reyes ay 63 taong gulang. Ngunit ang kanyang tindig ay parang bakal kulay pilak na buhok na nakapusot ng perpekto. Itim na trajeng Chanel na marahil ay mas mahal pa sa aking renta sa buong taon. At ang makamay niya, Diyos ko, ang makamay niya na may masingsing na diamante na nagniningning na parang babala. Sa kanyang kanan, ang kanyang anak na si Gabriel, 35 taong gulang, tagapagmana ang Imperyo Alcantara Reyes at may tingin sa kanyang nga mata na agad kong nakilala, nakatagong kahihiyan. Nakita ko na ito dati sa ibang mga anak ng makapangyarihang pamilya. Ang ekspresyon na alam niyang halimaw ang kanyang ina, ngunit masyado siyang takot o masyadong comfortable upang gumawa ng anumang bagay tungkol dito. Magandang gabi, sabi ko sa aking pinakamahusay na profesional na boses. Inilalagay ang mga menu sa mesa, maligayang pagdating sa ang Perlas ng Maynila. Ako po si Marisa, at ako ang inyong maligamgam ang tubig, putol ni Doña Elena. Hindi man lang ako tiningnan. Ang kanyang boses ay malamig, tumpa parang isang bisturi. Hindi ba alam sa restoran na ito na ang tubig ay dapat ihanda sa 4 kamse? Tiningnan ko ang baso. Nakita ko ang mga patak na kondensasyon sa kristal. Perpektong malamig ang tubig. Paumanhin po, ginang. Kukuha ako. At ang tinidor, inangat niya ang kubyertos gamit ang 2 daliri na parang kontaminado. May mikroskopikong mansa. Hindi ba ninyo ito sinusuri? Gumalaw ng di comfortable si Gabriel sa kanyang upuan. Mama, pakiusap. Manahimik ka, Gabriel. Ang salita ay lumabas na parang latigo. Hindi ko tinanong ang iyong opinion. Bumaling siya sa akin at sa unang pagkakataon ay tiningnan niya ako. Talagang tiningnan. Sinuyot ngang kanyang mamatang kulay abo ang aking lumang uniforme, ang aking nakapusot na buhok, ang aking lumang sapatos na 3 beses kong pinakintap kaninang umaga upang magmukhang presentable.
At sa kanyang tingin ay nakita ko ang isang bagay na mas masahol pa kaysa sa pagamak. Nakita ko ang kawalan, na parang ako ay napakaliit na hindi ko man lang nararapat ang kanyang pahamak. Kumuha kang bago, utos niya, tubig, kubyertos, plato, lahat. At kapag bumalik ka, siguraduhin mong hindi ka huminga malapit sa pagkain. Hindi ko alam kung anong murang pabango ang ginagamit mo, ngunit ito ay nakakainsulto. Hindi ako gumagamit ng pabango. Hindi ko kayang bumili. Opo ginang, sabi ko, tumalikod, nararamdaman ang tingin ng ibang nga mesa. Lahat ay nakarinig. Sa kusina, nakita ako ni Chef Carlo na pumasok at yumiling. Ano na naman ang hiningi ng bruha? Lahat bago. Nanginginig ang aking makamay habang inilalagay ang malilinis na kubyertos. Sabi niya mainit ang tubig at nakakainsulto ang pabango ko. Hindi ka gumagamit ng pabango, sabi ni Chef Carlo, nakakunot ang no. Alam ko, bumalik ako sa mesa 12 na may bagong bandeja. Ang bawat hakbang ay parang paglalakad patungo sa bitayan. Inilagay ko ang sariwang tubig, ang bagong kubyertos, ang malilinis na plato. Gumalaw ako na parang multo. Eksaktong gayon itinuro sa akin ni Manager Benji. Handa na po ba kayong umorder? Tanong ko. Hindi man lang binuksan ni Doña Elena ang menu. Si Gabriel ang order ng beef Wellington. Kukuha akong ensaladang ni Sois, ngunit walang anchovies, walang olibo, walang itlog, at gusto ko na ang tuna ay luto ng eksaktong 45 segundo sa bawat panig. Hindi isang segundo na mas matagal, hindi isang segundo na mas maaga. Naintindihan mo ba o kailangan ko pang isulat sa iyo? Naintislaslasman ko po ng perpekto ginang. Malalaman natin, ang sumunod na 40 minuto ay isang masterclass sa sistematikong pagpapahiya. Sa bawat paglapit ko sa mesa, may bagong makikita si Doña Elena para punahin. Masyadong mainit ang tinapay, masyadong malamig ang mantikilya, napakaliwanag ng kandila, maingay ang aking paglakad, madalas ang aking pahingingang paumanhin, masyadong bastos ang aking pananahimik. Hindi nagsalita si Gabriel bilang pagtatanggol, nakatingin lang sa kanyang plato, hinihiwa ang karne niya sa perpektong kwadrado, ngumunguya ng tahimik, habang dinudurog ng kanyang ina ang aking dignidad piraso-piraso. Ngunit ang talagang nakasira sa akin ay hindi ang anuman sa mga iyon, ito ay nang dalhin ko ang kanyang ensalada. 3 beses ko na itong sinuri sa kusina, si Chef Carlo mismo ang nagoras NG pagluto NG tuna ng eksaktong 45 segundos sa bawat panig. Perpekto ang presentasyon. Inilagay ko ang plato sa harap niya gamit ang makamay na hindi na nanginginig sa kaba, kundi sa isang bagay na mas malalim, mas madilim. Tiningnan ni Doña Elena ang ensalada, kinuha ang kanyang tinidor, kumuha ng isang piraso ng tuna, inilagay sa kanyang bibig, dahan-dahang ngumunguya, ang kanyang mga mata ay hindi bumibitaw sa akin. At pagkatapos, sa isang sadyang at kalkuladong galaw, idinura niya ang pagkain sa kanyang servileta. Tuyo, deklara niya, ganap na hindi katanggap-tanggap. Hindi ito tuyo. Alam ko. Alam ni Chef Carlo. Alam ni Gabriel. Alam ng lahat sa restaurant na iyon. Ngunit hindi ito tungkol sa pagkain. Hindi kailanman ito tungkol sa pagkain. Ito ay tungkol sa kapangyarihan. Ang uri ng kapangyarihan na ginagamit kapag ikaw ay sobrang nababato sa iyong perpektong buhay, na ang tanging libangan mo ay sirain ang matao na hindi kayang ipagtanggol ang sarili. Maghahanda po akong isa pang ensalada. Simula ko. Hindi. Humilik si Doña Elena sa kanyang upuan. Isang maliit na ngiti ang nakakurbada sa kanyang mapulang labi. Gusto kong kausapin ang manager. Gusto kong malaman nila ang uring mediocre na serbisyo na inaalok ninyo. At gusto ko, huminto siya, tinatamasa ang bawat salita, na ikaw ay tanggalin sa trabaho dito. Ngayon, sa harap ngang lahat, muling bumalik ang katahimikan sa restoran. Ang katahimikan nga manunot na naghihintay ng dugo. Mama, masyado na yan. Sa wakas ay nahanap ni Gabriel ang kanyang boses. Ngunit ito ay mahina, kaawa-awa. Sinabi ko sa iyong manahimik ka, Gabriel. Hindi man lang siya tiningnan ni Doña Elena. Ang kanyang mata ay nakatuon sa akin. Naghihintay na makita akong magmakaawa, umiyak, gumuho, at may kung anong nasira sa loob ko. Ngunit hindi sa paraan na inaasahan niya. Alam niyo po, Ginang Alcantara Reyes, ang masalita ay lumabas bago ko pa man mapigilan. Tama kayo, nagulat siya. Bahagyang kumunot ang kanyang kilay. Paumanhin, tama kayo, ulit ko. At ngayon ang boses ko ay mas malakas,
mas malinaw. Ang serbisyong ito ay hindi katanggap-tanggap dahil ang tunay na magandang serbisyo ay hindi dapat kasama ang pagtitiis sa isang customer na tinatrato ang matao na parang basura. Ganap na katahimikan ngayon. Naririnig ko ang tibok ngang sarili kong puso sa aking mata nga. Namutla si Doña Elena, pagkatapos ay namula. Dahan-dahang tumayo mula sa kanyang upuan at doon niya winasiwas ang baso ng tubig mula sa mesa. Ang kristal ay sumabog sa marmol na may tunog na hindi ko kailanman malilimutan. Paano ka naklakas, Lob? Ang kanyang boses ay purong lason. May ideya ka ba kung sino ako? Opo, sabi ko. At ngayon ang maluha ay nasa aking mamata, ngunit hindi ito luhang takot. Ito ay luhang taon ng nakatagong galit. Makataon na nakikita ang makatao na tulad niya na sumisira sa makatao na tulad ko. Alam ko po eksakto kung sino kayo. Kayo si Doña Elena Alcantara Reyes, ang babaeng naktayo ng isang imperyo sa likod ng maempleyado na hindi niya kailanman natutunan na tingnan bilang tao. Ang babaeng kinatatakutan ng lahat ngunit walang gumagalang. Ang babaeng nakpalaki ng isang anak na takot sa kanya na hindi man lang niya kayang ipagtanggol ang tama kapag nakita niya. Tumayo si Gabriel. Ang kanyang mukha ay isang maskarang ng gulat. Marisa, ang boses ni Manager Benji ay nanggaling sa likuran ko. May bahid ng takot, ngunit hindi ako makahinto. Nabuksan na ang mapinto at alam niyo po ba ang pinakamalungkot? Ginang Alcantara Reyes, na mayroon kayong lahat ng pera sa mundo, lahat ng kapangyarihan, lahat ng oportunidad na maaring hilingin ng sinuman. At gayon pa man, ang tanging alam ninyong gawin sa lahat ng iyon ay ang pagpaparamdam sa mga tao na sila ay maliit na may kasawiyang makasalubong sa inyong landas. Tiningnan ako ni Doña Elena na parang ako ay isang uri ng insekto na nagsalita. Nagbukas at nagsara ang kanyang bibig ngunit walang lumabas na tunok, kaya opo patuloy ko. At ngayon wala na akong pakialam, nawala na ang trabaho ko. Pulutin ninyo ang baso ninyo dahil sa isang beses sa inyong pribilehiyong buhay. Gumawa kayo ng isang bagay para sa inyong sarili. Sa halip na asahan na luluhod ang buong mundo sa inyong mapaanan. Ang buong restaurant ay tumigil sa pagpapanggap na hindi nakatingin. Lahat ay nakatingin sa amin na nakabuka ang bibig. Maging ang ibang nga serbidor ay lumabas ng kusina. At pagkatapos ay, may nangyaring kakaiba. Isang babae sa mesa 5 ang nagsimulang pumalakpak. Pagkatapos ay isa pang tao sa mesa 8. Pagkatapos ay isang negosyante sa mesa 3. Sa loob na ilang segundo, pumalakpak ang buong restaurant. Hindi ito isang magalang na palakpak. Ito ay isang palakpak ngang paglaya mula sa bawat tao na kailanman ay napahiya ngang isang taong may pera at kapangyarihan, mula sa bawat empleyado na kailangang kagatin ang dila, mula sa bawat tao na nangarap sabihin ang eksaktong sinabi ko. Si Doña Elena Alcantara Reyes, sa unang pagkakataon sa marahil ay magadekada, ay ganap na nawalan ng imik. Ngunit habang nagpapatuloy ang palakpakan, nakita ko ang isang bagay na nagpakilabot sa akin. Nakatingin sa akin si Gabriel Alcantara Reyes at sa kanyang mamata ay walang galit. Mayroong isang bagay na mas nakakabahala, may luha. Namatay ang aking ama, sabi niya sa mahinang boses. Ngunit sa katahimikan pagkatapos ngang palakpakan, narinig siyang lahat. Namatay siya 6 na buwan na ang nakalipas. Alam mo ba kung ano ang kanyang huling nga salita? Pumaling siya sa kanyang ina. Sabi niya, Gabriel, huwag mong hayaang maging halimaw ang iyong ina na sa tingin ko ay siya na. Umatras si Doña Elena na parang sinuntok. Gabriel, paano? Huli na ako. Papa, patuloy ni Gabriel, at ngayon ay malayang dumadaloy ang luha sa kanyang mukha. Huli na ako 35 taon. Tiningnan niya ako ulit. Ngunit ang babaeng ito, ang serbidorang ito na hindi mo man lang kilala, ay nakkaroon ng tapang na hindi ko kailanman nakkaroon. Inilabas niya ang kanyang wallet at naklagay ng ilang mga banknote sa mesa. Sapat na pera upang bayaran ang bill nga 10 beses. Tara na mama. Ngunit hindi gumagalaw si Doña Elena. Tiningnan niya ako na may ekspresyon na hindi ko mabasa. Hindi ito galit, hindi ito kahihiyan. Ito ay isang bagay na mas komplikado, isang bagay na halos tulad ng pakilala. Ano ang pangalan mo? Tanong niya sa wakas. Ang kanyang boses ay halos isang bulong. Marisa de la Cruz. Dahan-dahang tumango si Doña Elena na parang isinasaulo ang pangalan. Pagkatapos, nang walang ibang salita, tumalikod siya at naglakad patungo sa labasan. Sinundan siya ni Gabriel. Ngunit bago lumabas, uminto siya sa tabi ko. Salamat, bulong niya, sa kung ano ang dapat kong ginawa ilang taon na ang nakalipas. At pagkatapos ay umalis sila.
Sumabog ang restaurant sa mga usapan. Lumapit sa akin si Manager Benji. Ang kanyang mukha ay isang halongang pahanga at ganap na takot. Marisa, iyon ang pinakamatapang at pinakababaw na bagay na nakita ko sa buong buhay ko. Alam ko, sabi ko. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ngumiti ako ng totu. Tanggal na ako sa trabaho. Marahil ang pamilya Alcantara Reyes ang nagmamay-ari ng kalahati ng Maynila. Maari nilang sirain ang restoran na ito sa isang tawag sa telepono. Tumango ako. Alam kong makakaroon ng kahihinatnan. Ngunit sa unang pagkakataon sa buhay ko, nasabi ko ang katotohanan, ang buong katotohanan, walang filter, walang takot, at pakiramdam nito ay kalayaan. Ang hindi ko alam, ang hindi namin alam, ay simula pa lang ito dahil si Doña Elena Alcantara Reyes ay hindi ang uri ng babae na nagpapabaya sa mga bagay at ako ay naging pinaka-interesante niyang proyekto sa loob ng maraming taon. 3 araw pagkatapos ng insidente, ang buhay ko ay isang kontroladong kaguluhan o sa halip isang kaguluhan na walang anumang kontrol. Lumabas sa internet ang video eksaktong 18 oras matapos ang gabing iyon. May isang taong nag-record ng lahat sa restaurant. Hindi ko alam kung sino at sa totoo lang ay wala na akong pakialam. Ang pamagat ay dramatiko at perpektong dinisenyo upang mag-viral. Serbidora, pinahiya ang bilyonarya gamit ang katotohanan, hindi ka maniniwala sa nangyari pagkatapos. 3 milyong views sa unang araw, 7 milyon sa ikalawang araw. Para sa ikatlong araw, umabot na ito sa 15 milyon at nasa lahat ng social media platform. Ginawa nila akong meme, isang simbolo lahat maliban sa kung ano talaga ako, isang 28. Taong gulang na babae na nawalan lang trabaho at 2 linggo na lang bago hindi makabayad ng renta. Tinawagan ako ni Manager Benji kinaumagahan pagkatapos ng insidente. Nanginginig ang kanyang boses. Marisa, pasensya na. Ang mamay-ari, ang pamilya Alcantara Reyes ay may pamumuhunan sa grupo na nagmamay-ari ng ang perlas ng Maynila. Inutusan nila akong tanggalin kaagad. Hindi ko man lang mabibigyan ng sulat ng rekomendasyon. Pasensya na talaga. Hindi ko siya sinisisi. Alam ko kung paano gumagana ang mundong ito. Dinudurok nga makapangyarihan at ang natitira sa amin ay natututong umiwas o namamatay sa pagsubok. Ngunit ang hindi ko inaasahan ay ang pangalawang tawag. Dumating iyon 2 oras pagkatapos mula sa isang pribadong numero. Marisa de la Cruz, ang boses ay panlalaki, profesional, malamig. Opo, ako si Ricardo Fuentes, pinuno ng Human Resources ng Alcantara Reyes Group. Ikinalulungkot kong ipaalam sa iyo na ikaw ay idinagdag sa isang blacklist sa sektor ng hospitality at serbisyo sa Maynila. Walang restaurant, hotel, coffee shop o katulad na establishmento ang kukuha sa iyo. Ito ay epektibo agad. Pakiramdam ko ay nawala ang lupa sa ilalim ng aking mapaa. Blacklist? Legal ba iyan? Ito ay isang pribadong rekomendasyon sa pagitan ng magasosyong kumpanya. Magandang araw, Binibining de la Cruz. Click. At sa loob ng wala pang 24 oras, ako ay mula sa pagiging isang hindi kilalang serbidora tungo sa isang profesional na itinatakwil na may viral na video na ipinagdiriwang ng lahat. Ngunit walang gustong aiknay sa kanilang negosyo. Hindi ko nakaligtan ang kabalintunan. Ngayon, 3 araw pagkatapos, nakaupo ako sa aking maliit na apartment na isang silid, nakatingin sa aking laptop na may halo ng pagkaakit at takot. Ang makomento sa video ay labis-labis. Gonop no reino. Gonyongo. Sa wakas, may nagsabing ang toto sa mga taong ito, saan ako pwedeng magdonate para matulungan ang babaeng ito. Sirain siya ni Doña Elena Alcantara Reyes, siya ay isang ahas. Ang aking pinsan ay nagtrabaho para sa kanya at pinaiyak siya araw-araw. Ang umiyak na ana ay nakasira sa akin. Isipin mo na may ganoong ina. May libo-libo pa. Ang ilan ay ipinagtatanggol ako. Ang ilan ay nagsasabing ako ay naging bastos at nararapat ang nangyari sa akin. Ilan, ang pinaka nakatatakot sa akin, ay nahanap ang aking address at inilabas sa mga komento. Katok, huminto ang aking puso. Hindi ako naghihintay ng bisita. Hindi ako kailanman naghihintay ng bisita. Ang aking apartment ay nasa ika-4. Na palapag na walang elevator sa isang gusali na nakakita ng mas magandang araw noong 1980. Ang tanging mga tao na kumakatok sa aking pinto ay ang may-ari ng apartment kapag gusto niya na renta o ang mga delivery riders na nagkakamali ng address. Katok, mas mapilit. Sa pagkakataong ito,
Tumayo ako mula sa sofa bed na gumagana rin bilang aking kainan at aking desk at lumapit sa pinto. May peephole, ngunit ito ay napakaraming gasgas na halos hindi ko na makita sa pamamagitan nito. Sino iyan? Tanong ko. Ang boses ko ay mas matatag kaysa sa aking pakiramdam. Binibining de la Cruz, kailangan nating mag-usap. Ito ay isang boses na pambabae, kultibado, na may accent na narinig ko sa matatas na klasen G Maynila. Kinabahan ako. Hindi po ako interesado sa mga panayam. Sabi ko, tinatanggihan ko na po ang 3 programa sa telebisyon. Hindi po ako mamahayag. Ako po si Ati, Sofia Ramos Abogado. Kinakatawan ko po si Ginang Elena Alcantara Reyes. Bahagyang umindayok ang mundo. Binuksan ko ang pinto na may safety chain pa rin. Sa pamamagitan ng siwang, nakita ko ang isang babae na halos 40 anyos, nakasuot ng gray paaral na suit na marahil ay mas mahal pa sa 6 na buwan na aking dating renta. May dala siyang leather briefcase at isang ekspresyon na walang inihahayag. Ano po ang gusto ninyo? Tanong ko. 5 minuto ngang inyong oras, pakiusap. Hindi ito isang pakiusap, ito ay isang pahayag ng katotohanan na parang ang aking pagsang-ayon ay isang formalidad lamang. Labag sa lahat ng aking instincts ng pagpapanatiling ang buhay, binuksan ko ang pinto. Pumasok si Ati. Sofia Ramos sa aking apartment na may parhong ekspresyon na marahil ay gagamitin niya sa pagpasok sa isang boardroom o sa isang korte. Sinuringan niyang gamata ang espasyo sa loob ng 2 segundo. Ang kusina, na basically ay isang electric stove at isang mini refrigerator. Ang sofa bed na nakatiklop sa dingding, ang maliit na mesa na may aking laptop na napapalibutan ng mga walang laman na tasa ng kape, ang bintana na may tanaw sa isang eskinita, kung saan nag-away ang mapusa para sa basura tuwing gabi. Wala siyang sinabi tungkol sa apartment. Maganda para sa kanya. Diretso na po ako sa punto. Binibining de la Cruz, sabi niya, inilalagay ang kanyang briefcase sa aking mesa at inilalabas ang isang folder. Ang aking kliyente, si Ginang Elena Alcantara Reyes, ay nais magalok sa inyong isang proposal. Halos matawa ako. Isang proposal. Ang inyong kliyente ay naglagay sa akin sa blacklist at ngayon ay gusto akong bigyan ng proposal. Precisely, binuksan ni Ati, Sofia ang fola na naupubunye ng mga dokumentong pepektong organisado. Kinikilala po ni Ginang Alcantara Reyes na maring labis ang kanyang maaksyon. Ang blacklist ay alisin ng epektibo ngayong 5 gram hapon. Bukod pa rito, makakatanggap kayo ng kompensasyon na PHP 2.5 milyon para sa pagkawalan ng inyong trabaho at pinsala sa inyong profesional na reputasyon. PHP 25 milyon ay mas malaki pa sa prang nakita ko sa buong buhay ko. Ano ang kapalit? Tanong ko. Dahil palaging may kapalit sa mga taong tulad ni Doña Elena Alcantara Reyes, bahagyang ngumiti si Ati. Sofia, ito ay isang ngiti na pinraktis niya sa mga mamahaling paaralan ng abogasya at pinahusay sa mga boardroom kung saan napagdesisyunan ang kapalaran. Nais po ni Ginang Alcantara Reyes na magtrabaho kayo para sa kanya. Ang katahimikang sumunod ay napakabigat na parang kaya itong hiway ng kutsilyo. Paumanhin, iyon lang ang nasabi ko bilang kanyang personal assistant. Simulang suweldo na PHP 500,000 taon-taon, kasama ang kumpletong benepisyo, kasama ang tirahan at isang signing bonus na karagdagang PHP 1.5 milyon. Idinulas ni Ati, Sofia ang isang kontrata sa mesa. Ito po ay isang napakagandang alok. Kabaliwan iyan, sabi ko, nahanap ang aking boses. Kinainisan kayo ang inyong kliyente. Direkta ko siyang hinarap sa publiko, pinahiya. Bakit naman niya ako gustong magtrabaho para sa kanya? Bakit? Sabi nga isang boses mula sa pinto, isang boses na agad kong nakilala. Ikaw ang unang tao sa loob ng 30 taon na nagsabi sa akin ng totoo. Mabilis akong lumingon na muntik na akong mawalan ng balanse. Nakatayo si Doña Elena Alcantara Reyes sa pintuan ng aking apartment. Hindi ko alam kung paano ko hindi siya narinig na umakyat sa hagdan. Hindi ko alam kung paano siya nakapasok sa pangunahing pinto ng gusali na dapat ay nangangailangan ng code. Wala akong alam, maliban na biglang nasa aking maliit na apartment ang pinakamakapangyarihang babae sa Maynila. Nakatingin sa akin gamit ang magamatang kulay abo na bumabagabag sa aking magabangungot sa loop ng 3 gabi. Ngunit may iba sa kanya, isang bagay na hindi ko nakita sa restaurant. Mukha siyang pagod, ang mali niya sa paligid ng kanyang mata ay mas halata. Ang kanyang perpektong pampaganda ay hindi lubusang maitago ang maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mata at ang kanyang tindig, kahit matuwid pa rin, ay may hindi nakikitang bigat sa kanyang balikat.
Ginang Alcantara Reyes, sabi ko at kinainisan ko na ang boses ko ay nanginginig. Marisa, ang aking pangalan ay kakaiba sa kanyang labi. Maari akong umalis kung gusto mo. Kaya ni Ati. Sofia ang mamedetalye. Ngunit personal akong pumunta dahil kailangan mong makita na hindi ito bitag. Hindi ito bitag? Ulit ko, nahanap ang bahagi ng aking dating tapang. Sinira ninyo ang aking karera sa loob ng wala pang 24 oras. Ginawa ninyo akong untouchable sa buong Maynila at ngayon gusto ninyong paniwalaan ko na ito ay isang gawa ng kabutihan. Hindi, sabi ni Doña Elena at sa aking kumpletong pagkabigla, pumasok siya sa apartment at isinara ang pinto sa likuran niya. Ito ay purong pagiging makasarili. Napatigil ako. Lumapit siya sa bintana, nakatingin sa eskinita. Nang muli siyang magsalita, iba ang kanyang boses, mas malambot, halos tao. Ang video na iyon ay may 15 milyong views. Nakita ko na iyon ang 143 beses. Bumaling siya para tingnan ako. Alam mo ba kung gaano karaming tao sa buhay ko ang nakipag-usap sa akin ng ganyan? Gamit ang brutal na katapatan, ang katotohanang walang filter, wala akong ideya. Zero. Hanggang sa ikaw. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang guwantes na balat. Isang kilos na tila mas mahina kaysa sa dapat. Namatay ang aking asawa 6 na buwan na ang nakalipas. Si Alfredo, kami ay kasal ng 40 taon. At sa kanyang higaan ng kamatayan, alam mo ba kung ano ang sinabi niya sa akin? Hindi ako sumagot. Hindi ko alam kung dapat ba ako. Sinabi niya na nawala na ako, na ang babaeng minahal niya ay matagal nang nawala, na hindi na niya matandaan kung paano ang kanyang tawa. Ang kanyang nga mata ay kumikinang, ngunit hindi sa luha, kundi sa isang bagay na mas matigas. Sinabi niya na naging eksakto akong kinatatakutan ko, ang sarili kong ina. Ang hangin sa apartment ay mabigat. Puno nga katotohanan na hindi ako sigurado kung gusto kong marinig. Sa loob ng 6 na buwan, patuloy ni Doña Elena, sinusubukan kong intindihin kung ano ang ibig niyang sabihin. Sinuri ko ang bawat desisyon na ginawa ko, bawat salitang sinabi ko, bawat taong nasaktan ko sa aking paglalakbay patungo sa tagumpay at wala akong nakitang sagot dahil lahat ng nasa paligid ko ay nagsasabi sa akin kung ano ang gusto kong marinig. Sinasabi nila na ako ay matalino, makapangyarihan, inspirasyon. Ngunit alam ninyong hindi ito totoo, sabi ko sa mahinang boses. Alam kong bahagi lang iyon ng katotohanan, ang maginhawang bahagi. Direkta niya akong tiningnan at pagkatapos ay pumasok ka. Isang 28 taong gulang na serbidora na walang mapapala at lahat ay mawawala at gayon paman, sinabi mo sa akin ang eksaktong hindi kayang sabihin ng iba at sinira ninyo ako dahil doon. Oh, hindi niya itinanggi, hindi siya humingi ng tawad dahil iyan ang ginagawa ko. Iyan ang ginawa ko sa buong buhay ko. May humamon sa akin at dinudurog ko. Ito ay instinct sa puntong ito, automatiko. At ngayon Tanong ko. Gusto ninyo akong maging inyong personal na konsensya? Ang inyong salamin ng hindi komportableng katotohanan? Gusto ko, sabi ni Doña Elena. At ngayon ay may halos pakadesperado sa kanyang boses, na may pumipigil sa akin bago pahuli ang lahat. Tinitingnan ako ni Gabriel ng takot. Iniwasan ako aking minean pleyado. Ang aking makaibigan ay mataong may gusto lang sa akin. At ako ay nag-isa sa isang mansyon na may 20 kwarto, dahan-dahang nagiging uri ng tao na hindi na kayang mahalin ng sarili kong anak. Ang katahimikang sumunod ay sinira ni Ati. Sofia, na nanonot ng lahat na may profesional na neutral na ekspresyon. Ang kontrata ay para sa isang taon. Sabi niya, bumalik sa mga praktikal na detalye, na may isang mutual exit clause pagkatapos ng 3 buwan kung parehong panik ay sumasangayon na hindi ito gumagana. Ganap na pagiging confidential. Siyempre. Tiningnan ko ang kontrata. Ang mga numero ay sumasayaw sa harap, aking mga mata. PHP 500, 0 taon, PHP 1,5 milyon na bonus, PHP 2,5 milyon na kompensasyon. Ito ay kabuang PHP 1 milyon. Ito ay isang ganap na naibang buhay. Ito rin ay posibleng isang ginintuang bitag. Bakit ako dapat magtiwala sa inyo? Direktang tanong ko kay Doña Elena. Ipinakita ninyo eksakto kung ano ang kaya ninyong gawin kapag may humamon sa inyo. Hindi mo dapat ako pakatiwalaan, sagot ni Doña Elena nang may nakakagulat na katapatan. Dapat kang pumunta na bukas ang iyong mata. Alam na ako ay mahirap mapahanap
at marahil ay gagawing misrableng ang iyong buhay kahit man lang kalahati nga oras. At ang kabilang kalahati. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang bagay na maaring isang tunay na ngiti sa kanyang mukha. Ang kabilang kalahati, matututunan mo kung paano talaga gumagana ang mundo sa itaas. Makikilala mo ang matao na maaring magbukas ng mapinto na hindi mo man lang alam na umiiral. At sino ang nakakaalam? Bahagyang lumambot ang kanyang ekspresyon. Marahil pareho tayong matutungang isang bagay. Tiningnan ko, si Ate Sofia, nananatili ang kanyang perpektong neutral na ekspresyon. Tiningnan ko, ang kontrata na may lahat na mag-asero. Tiningnan ko ang aking maliit na apartment na may sofa bed at tanaw sa eskinita, at tiningnan ko si Doña Elena Alcantara Reyes, ang komplikado at sirang babae na naging personal kong kontrabida 3 araw na ang nakalipas. Kailangan ko ngang 24 oras para pag-isipan ito, sabi ko sa wakas. Siyempre, isinara ni Ate Sofia ang kanyang briefcase na may nakuntentong click. Ang aking numero ay nasa unang pahina ng kontrata. Tumawag bago mag-alas 5 bukas ng hapon. Isinuot ni Doña Elena ang kanyang maguantes, nakahanda na umalis, ngunit huminto siya sa pinto, tiningnan ako sa huling pagkakataon. Marisa, hindi ko hinihingi na patawarin mo ako, hindi ko man lang hinihingi na magustuhan mo ako. Hinihingi ko lang na isaalang-alang mo na marahil pareho tayong makikinabang sa kabaliwan na ito. At pagkatapos ay umalis siya, iniwan ang amoy ngang kanyang mamahaling pabango at isang kontrata na maaring makbago ngang aking buhay. Umupo ako sa aking sofa bed na ilang oras pagkatapos nilang umalis, nakatingin sa mga papel. Hindi humihinto sa pagring ang aking telepono sa mga mensahe mula sa mga kaibigan na nakakita ang video. Mga reporter na gustong makapanayam, mga estranghero sa internet na may mga opinyon tungkol sa aking buhay. Ngunit may isang mensahe na nagpahinto sa akin. Mula ito sa isang hindi kilalang numero, si Gabriel ito. Nakuha ko ang numero mo sa pamamagitan ng hindi mahalaga kung paano. Gusto ko lang sabihin sa iyo, kung magpasya kang magtrabaho para sa aking ina, magingat ka, ngunit gayon din salamat. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakita ko siya na tunay na tumingin sa salamin. Anuman ang mangyari, may sinimulan ka. Tiningnan ko ang bintana ko patungo sa eskinita kung saan nagaway ang 2 pusa para sa isang piraso ngang lumang pizza. Naisip ko si Don Alfredo Alcantara Reyes, isang lalaki na gumugol ng 40 taon na nakikita ang kanyang asawa na nagiging isang bagay na hindi niya nakilala. Naisip ko si Gabriel, isang anak na nagmamahal sa kanyang ina ngunit natatakot na maging katulad niya. At naisip ko ang sarili ko, ang batang lumaki sa mga barangay na tulad nito, na nagtrabayo, tatlong trabaho para makapag-ibayad ni kolehiyo, na natuto na ang dignidad minsan ay ang gitangging hindi nila mayaalis sa iyo. Handa ba akong ipaglaban ang dignidad na iyon para sa PHP 10 milyon at ang malabong pangako na matuto isang bagay? Nagring muli ang aking telepono. Sa pagkakataong ito, ang may-ari ng apartment ko, Marisa, kailangan kong kausapin ka tungkol sa atrasado mong renta. Bukas, walang dahilan. Tiningnan ko ang kontrata. Minsan, hindi ka binibigyan ng universo ng malinaw na pagpipilian sa pagitan ng mabuti at masama. Minsan, binibigyan ka lang nito ngang pagpipilian sa pagitan ng pagkaligtas o paglubok ng may buo ang iyong pagmamataas. At ako ay palaging isang survivor. Ang Mansyon Alcantara Reyes ay hindi isang bahay. Ito ay isang deklarasyon gadigmaan laban sa kapakumbaban. Pumasok ako sa malalaking pintuan na gawa sa wrought iron eksaktong alas, 7 umaga, gaya ni itinuro sa akin ni Ate Sofia. Isang tahimik na super ang sumundo sa akin sa aking apartment, 30 minuto bago nagmamaneho ang isang itim na Mercedes na amoy bagong balat at lumang pera. Hindi niya ako kinausap, hindi niya man lang ako tiningnan sa rearview mirror. Tila iyon ang tono na dapat kong asahan. Ang danan ay bumaluktot sa mga hardin na tila kinuha mula sa isang European magazine. Mga fountain na marmol, mga bakod na perpektong gupit sa geometric na hugis, mga estatwa na marahil ay mas mahal pa sa buong buhay ko. At sa dulo ng lahat ng iyon, ang mansyon 3 palapag ng neoclassical architecture na may puting haligi, mga balkonahe na gawa sa wrought iron, at sapat na bintana upang ang araw ay hindi makahanap ng madilim na sulok upang pagtaguan. Binibining de la Cruz,
Isang babae ang lumabas sa pangunahing pinto bago ko pa man makatuktok. Nasa 50s siya, kulay abo na buhok na nakapusot ng mahigpit at nakasuot ng simpleng, itim na damit na sumisigaw. Nakakita ako nga bagay na magpapaparesign sa iyo sa unang araw mo. Ako po si Manang Perla, pinuno nga kawani. Sumunod po kayo, walang pagbati. Walang pagbati para sa trabaho. Isang sumunod po kayo lang na nagpapaliwanag na walang nasasayang na oras para sa mga hindi kinakailangang courtesy dito. Ang loob ay eksakto kung ano ang aasahan mo. Marmol na sahig na nagre-reflect ng lahat na parang salamin. Isang kurbadang hagdanan na mayestikong umakyo at patungo sa mga itaas na palapak, mga chandelier na kristal na marahil, ay nangangailang ang isang buong team para lang linisin. Sining sa mga dingding na nakilala ko mula sa aking mga klase sa kasaysayan ng sining isang Monet, isang Renoir, isang Picasso sa pasilyo na parang ordinaryong poster. Naghihintay po si Ginang Alcantara Reyes sa kanyang opisina. Sabi ni Manang Perla habang umaakyat kami sa hagdan. Dumating siyang alas 5 ng umaga. Palagi siyang dumarating ng alas 5 ng umaga. Kailangan ninyo pong maging available simula alas 6:30. Naintindihan? Hindi po naiintindihan. Binibining de la Cruz. Ito ay isang realidad na hindi pwedeng pagtalunan. Hindi tumatanggap si Ginang Alcantara Reyes ngang magpagkaantala, dahilan o kawalang kakayahan. Maliwanag? Kristalino po. Huminto si Manang Perla sa harap ngang isang madilim na pinto na gawa sa kahoy na may mga inkrustasyon na tila purong ginto. 2 beses siyang kumatok, nahintay ng eksaktong 3 segundo at binuksan ang pinto. Ginang Alcantara Reyes, dumating na po si Binibining de la Cruz. Ang opisina ay kasing laki ng aking dating apartment na pinarami ng 4. Ang mabintana mula sa sahig hanggang kisama ay nag-aalok ng panoramikong tanaw sa Maynila. Ang mga aparador na gawa sa mahogani ay puno naga libro na tila mas dekorasyon kaysa sa totoong babasahin. At sa hitna, sa likod NG isang desk na marahil ay pag-aari NG isang magnate nung ika-19 na siglo. Naroon si Doña Elena Alcantara Reyes. Hindi niya ako agad tiningnan. May isinusulat siya sa isang tablet. Ang kanyang madaliri ay gumagalaw ng may katumpakan na nagsasaad ng madekada ng pagsasanay. Nakasuot siyang malinis na puting traje na kaiba sa kanyang kulay pilat na buhok. Walang gusot, walang buhok na nakakalat. Lumipas ang 10 segundo, 20, 30. Sa wakas, tumingin siya. Dumating ka ng tama sa oras, sabi niya, na parang iyon ay bahagya lang nakatanggap-tanggap. Mas higit pa iyan kaysa sa masasabi ko sa iyong pinalitan. Tumagal lang siya na 4 na araw bago nag-resign ng umiyak. Magandang umaga rin po sa inyo. Sagot ko at nakita ko ang bahagyang kislap sa kanyang mamata. Masaya ba? Nairita? Imposibleng malaman. Umupo ka. Itinuro niya ang isang upuan sa harap ng kanyang desk. Marami tayong pag-uusapan at maikli ang oras. Umupo ako. Pinananatiling tuwid ang aking laikot. Hindi ko siya bibigyan ng kasiyahan na makita akong natatakot kahit na ang aking puso ay tumitibok na parang drum ng digmaan. Ang iyong tungkulin, simula ni Doña Elena, ay hindi ang maging kaibigan ko, hindi ang maging aking kumpidente, hindi ang gawing masaya ako sa aking sarili. Ang iyong tungkulin ay panatilihing organisado ang aking buhay. Asahan ang nga problema bago pa man mangyari. At huminto siya, ang kanyang nga mata ay nakatuon sa akin. At sabihin mo sa akin kapag gagawa akong isang bagay na kinainisan ni Alfredo. Nagulat ako sa huling bahagi. Paumanhin, narinig mo ng tama. Humilik siya sa kanyang upuan. Ang aking asawa ay may moral na kompas na nawala sa akin sa isang punto sa nakalipas na 20 taon. Ipinakita mo sa restaurant na mayroon kaniyan. Kailangan ko iyan. Hindi po ako ang inyong konsensya na inupahan. Maingat kong sabi. Ikaw ang aking assistant na may gulugod na nawala sa karamihan ng matao sa buhay ko. Matagal na, tumayo siya, naglakad patungo sa may bintana. Ngayon, mayroon akong 40, isa sa board of directors ng ospital para sa mga bata na itinatak ng aking pamilya, isa pa sa mga investor ng bagong proyektong real estate sa makasaysayang distrito. Pagkatapos, tanghalian kasama ang alkalde at sa wakas, ay isang video call kasama ang aming mga kasosyo sa Singapore. Kinuha niya ang isang folder mula sa kanyang desk at idinulas ito sa akin. Basahin mo ito. Ito ang background ng bawat pulong. Mayroong kang 20 minuto. Binuksan ko ang folder. Mayroong halos 100 pahina ng siksik na impormasyon, financial reports, biographies ng mga pangunahing tao, market analysis, projections. Sumakit ang ulo ko. 20 minuto.
Ulit ko, 18 na lang, sabi niya. Tiningnan ang kanyang relo. Ubos na ang oras. Ang sumunod na 18 minuto ay isang buksong ng impormasyon na halos hindi ko maproseso. Nalaman ko na ang ospital para sa mga bata ay nasa krisis pinansyal, na ang proyektong real estate ay nagbabanta, na paalisin ang daan-daang mahihirap na pamilya, na ang alkalde ay nagpipilit para sa mga regulasyon na makakaapekto sa mga negosyo nga Alcantara Reyes, na ang magkakasosyo sa Singapore ay isinasaalang-alang na bawiin ang isang PHP 2.5 bilyong kasunduan. Nang bumalik si Doña Elena, masakit ang ulo ko at marami akong sinulat sa isang notebook na ibinigay sa akin ni Manang Perla. Buod, utos ni Doña Elena, 30 segundo. Huminga ako ng malalim. Kailangan ng pera ng ospital, ngunit ayaw ninyong basta mag-abiso ng SEC dahil magtatakda iyon ng pamantayan. Ang proyektong real estate ay kumikita, ngunit ethical na questionable. Gusto enga alkalde enga isang bagay mula sa inyo at gusto inyo enga isang bagay mula sa kanya. Ang Singapore ay isang pagsubok ng kapangyarihan at kung sino ang unang kumurap ay talo. Pinaaralan ako ni Doña Elena ng matagal. Pagkatapos, sa aking kumpletong pagkabigla, ngumiti siya. Isang maliit ngunit tunay na ngiti. Eksakto iyan ang sasabihin ni Alfredo, bulong niya. Mas para sa sarili niya kaysa sa akin. Mabuti. Halika na. Ang unang pulong ay sa board ng ospital. 8 tao sa paligid ng isang conference table sa silangang pakpak ng mansyon. Lahat ay nakadamit ng walang kapintasan. Lahat ay may maingat na neutral na ekspresyon. Lahat ay malinaw na takot kay Doña Elena. Ang aking tungkulin ay simple. Umupo sa isang upuan sa dingding, kumuha ng tala, at manatiling di nakikita. Sa loob ng 40 minuto, nakinig ako habang pinag-usapan nila ang mga numero, projections, budget cuts. Kailangan ng ospital ng 100 milyon upang manatiling bukas ng isa pang taon. Nagalok si Doña Elena ng 25 milyon na may mahigpit na kondisyon. Pagbawas ng staff, pagsara ng 2 ward, pagtaas ng bayarin. Ibig sabihin nito, hindi na kayang magbayad na mahirap na pamilya para sa paggamot, sabi na isa sa mga miyembro board. Isang doktor na nasa altmish na may nag-aalalang ekspresyon. Kung gayon, tuluyan ng magsasara ang ospital at walang makatanggap ng paggamot, malamig na sagot ni Doña Elena. Ito ay basic economics, Dr. Reyes. Ito ay walang puso, bulong niya. Ganap na katahimikan sa silid. Lahat ay nakatingin kay Doña Elena, naghihintay ng pagsabog, ang pagwasak kay Dr. Reyes, at pagkatapos ay naramdaman ko ang isang bagay. Ang parehong apoy na naramdaman ko sa restoran, ang impulse na nagpabagsak sa akin sa kaguluhang ito sa unang lugar. Paumanhin, sabi ko. Ang boses ko ay pumutol sa katahimikan na parang kutsilyo. Lahat ay bumaling para tingnan ako. Nagtaas nga ang kilay si Doña Elena, ngunit hindi niya ako pinigilan. Paano kung sa halip na isara ang mga ward ay maganap tayo ng karagdagang donasyon, mga fundraising event na particular na nakatuon sa pagpapanatili ng accessible na paggamot para sa mga mahirap na pamilya. Maring pantayan ng pamilya Alcantara Reyes ang bawat pisong makakalap. Tiningnan ako ni Dr. Reyes na parang kakasuges ko lang na lumipat sa buwan. Ang iba pang miyembro ng board ay mukhang nalilito kung dapat ba akong pakinggan o balewalain. Walang sinabi si Doña Elena sa loob ng 5 buong segundo. Pagkatapos, lumabas ka sa silid, Marisa. Lumubog ang tiyan ko, tumayo ako. Naglakad patungo sa pinto na halos hindi na kayang suportahan ng aking mga binti. Tumagal akong eksaktong 1 oras at 17 minuto sa aking bagong trabaho bago ko ito lubusang sinira. Ngunit nang dumating ako sa pinto, muling nagsalita si Doña Elena, maghintay ka sa labas. Tatawagan kitang muli sa loob ng 10 minuto. Isinara ko ang pinto sa likuran ko, humihinga ng mabigat. Nasa pasilyo si Manang Perla, ang kanyang ekspresyon ay neutral pa rin. Magkano ang taya mo na tatanggalin niya ako bago tanghalian? Tanong ko sa kanya. Hindi po ako tumataya, Binibining de la Cruz. Sagot niya. Ngunit kung gagawin ko, tataya ako na tatagal kayo, nang mas matagal kaysa sa iniisip ninyo. Nakita ko po siyang tumingin sa inyo. At hindi iyon ang tingin na ibinibigay niya sa mga tao bago sila sirain. Iyon ang tingin na ibinibigay niya kay Don Alfredo kapag hinahamon siya. Halos ngumiti si Manang Perla. Halos. Iyon ang tingin ng isang tao na naalala kung ano ang maging tao. Eksaktong 10 minuto pagkatapos, bumukas ang pinto. Si Dr. Reyes ang unang lumabas at nang makita niya ako,
bahagya siyang tumango. Respeto marahil o pasasalamat. Sumunod ang ibang miyembro nga board. Lahat ay may mas hindi tensyonadong ekspresyon kaysa nang pumasok sila. Si Doña Elena ang huling lumabas. Direkta niya akong tiningnan. Sa susunod na mayroon kang ideya sa panahon ng pulong, sabi niya sa malamig na boses, ngunit hindi galit. Isulat mo sa isang tala at ipasa. Huwag kang mang-istorbo. Opo, ginang. Sa pagsasabing iyon, huminto siya. Maganda ang iyong ideya. Ipapatupad namin. Ang ospital ay makakatanggap na 50 milyon na may kondisyon na makakalap sila ngang isa pang 50 milyon sa loob na 6 na buwan. Pantayan namin iyan. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Inasahan kong tatanggalin ako, pahiyain, sirain. Salamat, bulong ko. Huwag kang magpasalamat sa akin. Ganyan din ang gagawin ni Alfredo. Pinaalalahanan mo lang ako. Tumalikod siya upang umalis. Pagkatapos ay huminto. At Marisa, ang susunod na pulong ay sa loob ng 30 minuto. Humanda ka, hindi iyan magiging madali. Habang pinapanood ko siyang lumayo, lumapit sa akin si Manang Perla. Maligayang pagdating sa Mansyon Alcantara Reyes. Binibining de la Cruz. Sabi niya na may bahagyang init sa kanyang boses. Sa tingin ko ay makakaligtas ka rito pagkatapos ng lahat. Sa ikalawang linggo sa Mansyon Alcantara Reyes, nalaman ko na ang impyerno ay may maraming mukha at lahat na iyon ay may mukha nga aking amo. Nagsimula akong maniwala sa isang inosenteng sulok ngang aking isip na marahil si Doña Elena Alcantara Reyes ay talagang gustong magbago, na ang sandali sa restaurant ay isang turning point, na ang gasalita ng kanyang namatay na asawa ay nagtanim ng butong ang pagbabago. Napakabobo ko. Martes ang hapon nang makawatak-watak ang lahat. Ako ay nasa opisina ni Doña Elena, nagre-review ng masulat sa araw na iyon nang marinig ko ang sigaw. Hindi sigaw ngang sakit, purong galit. Kailangan ko siyang makita. Kailangan kong makita ang babaeng iyon ngayon din. Tumayo ako ng mabilis. Ang puso ko ay bumibilis na. Lumitaw si Manang Perla sa pinto. Ang kanyang karaniwang kalmadong mukha, ngayon ay tensyonado, na may kung anong tila takot. Binibining de la Cruz, kailangan po ni Ginang Alcantara Reyes na kayo ngunit hindi niya tinapos ang pangungusap dahil biglang bumukas ang pinto ngang pangunahing bulwagan at isang babae ang pumasok sa opisina na parang bagyo. Nasa 40 siya, maitim ang buhok, magulo, namamaga ang maam mata sa pagiya at nakasuot ng damit na dating elegante, ngunit ngayon ay lukot na parang natulog siya sa suot iyon sa loob ng maraming araw sa kanyang kanang kamay. Hawak niya ang isang brown envelope sa kanyang kaliwang kamay, nanginginig, Aling Celia. Ang boses ni Doña Elena ay lumabas na malamig na parang Arctic ice mula sa kanyang desk. Hindi siya gumalaw. Hindi man lang siya tumingin mula sa kanyang computer. Wala kang appointment. Appointment. Tumawa ang babaeng si Aling Celia. Ngunit walang saya sa tunok na iyon, tanging sakit na naging tawa. Kailangan kong appointment para tanungin ka kung bakit sinira mo ang buhay ko? Ngayon ay tumingin si Doña Elena at ang ekspresyon sa kanyang mukha ay nagpakilabot sa aking dugo. Hindi ito pagtataka, hindi ito pagkakasala, ito ay pagkabato. Ganap na pagkabato, na parang ang sirang babae sa harap niya ay bahagya lang isang maliit na abala sa kanyang perpektong planadong araw. Manang Perla, sabi ni Doña Elena ng kalmado, tawagan ang security. Hindi, lumapit si Aling Celia sa desk. Inihagis ang envelope sa harap ni Doña Elena. Nagkalat ang maalitrato sa ibabaw ng kahoy na mesa. Tingnan mo sila. Sa unang pagkakataon, nakita kong nag-alinlangan si Doña Elena. Ang kanyang mamata ay gumalaw patungo sa mga litrato at may isang bagay, isang maliit ngunit hindi may kakaila, ang kumurap sa kanyang ekspresyon. Hindi ko sana dapat ginawa, hindi ko lugar, ngunit lumapit ako ng sapat upang makita ang mga larawan. Isang bata, marahil 8 o 9 taong gulang, maitim ang buhok na nakapusot, malaking ngiti na nagpapakitang isang nawawalang ngipin. Sa isang larawan, nasa duyan siya, sa isa pa ay may hawak na ice cream, sa isa pa ay yakap ang isang babae na nakilala ko bilang isang mas bata at mas masayang Aling Celia. Clara ang pangalan niya, sabi ni Aling Celia at ang kanyang boses ay nabasag sa bawat pantig. Ang aking anak ay 10 taong gulang. Ang paggamit ng past tense ay tumama sa akin na parang suntok sa tiyan. Aling Celia, hindi ito angkop, simula ni Doña Elena. Hindi angkop, sinuntok ni Aling Celia ang desk gamit ang dalawang kamay, nagpapatalon sa mga litrato. Alam mo ba kung ano ang hindi angkop? Ang pagtanggal,
sa trabahong isang ina na mag-isa dahil kumuha siya ngang 3 araw na pahinga nang nasa ospital ang kanyang anak? Alam mo ba kung ano ang hindi angkop ang paglagay ng kanyang pangalan sa blacklist para hindi siya makakuhang ibang trabaho? Alam mo ba kung ano ang hindi angkop? Ang kanyang boses ay tumaas hanggang sa maging sigaw na namatay ang aking anak dahil hindi ko kayang bayaran ang kanyang paggamot. Dahil kinuha mo ang lahat sa akin, ang katahimikang sumunod ay napakabigat na masakit huminga. Tiningnan ko si Doña Elena. Inasahan ko. Hindi ko alam kung ano ang inasahan ko. Gulat, pagsisisi, takot sa kanyang ginawa, ngunit ang nakita ko ay mas masahol pa sa anumang naisip ko. Wala akong nakita. Aling Celia, sabi ni Doña Elena at ang kanyang boses ay profesional, malayo, na parang tinatanggihan ang isang request para sa bakasyon. Nagtatrabaho ka sa departamento ng pinansyal, alam mo ang maapatakaran. 3 hindi makatwirang pagliban ay dahilan para sa agarang pagtatapos ng trabaho, namatay ang anak ko. Ikinalulungkot ko ang iyong pagkawala, taos puso. Ngunit walang katapatan sa masalitang iyon. Masalita lang iyon na walang laman, mekanikal. Gayunpaman, may dahilan ang mapatakaran. Kung magbibigay ako ng exemption para sa iyo, kailangan ko ring gawin para sa lahat. May kung anong nasira sa loob ko sa sandaling iyon. Hindi ito malakas na pagbasag, tahimik ito. Parang kapag ang manipis na yelo ay tuluyan nang bumibigay sa bigat. Ginang Alcantara Reyes, sabi ko, nanginginig ang boses ko. Maaari po ba tayong mag-usap ng pribado? Tiningnan ako ni Doña Elena na parang kakaisip lang niya na nasa kwarto ako. Marisa, hindi ka kasali dito, ng buong paggalang. At ang boses ko ay mas matatag ngayon. Kasali po ako. Ako po ang inyong assistant at bahagi ang aking trabaho ay pigilan kayo sa paggawa ng mga bagay na hinanap ko ang tamang masalita. Kinainisan ni Alfredo. Ang pangalan ng kanyang namatay na asawa ay bumaksak sa kwarto na parang bomba. Ang maskara ni Doña Elena ay nabasag sa loob lamang ng 1 segundo. Sapat lang para makita ko ang isang bagay na madilim at baluktot sa ilalim. Sakit marahil o galit o pareho. Umalis ka, sabi niya kay Aling Celia. Ngayon, hindi pa ako tapos. Oh, tapos ka na. At ngayon ay may apoy sa boses ni Doña Elena. Tunay na apoy. Pumasok ka sa aking bahay ng walang paanyaya. Nagbigay ka ng akusasyon. Naistorbo mo ang aking araw. Sasamahan kang security sa labasan. 2 security guard ang lumitaw sa pinto malalaki. Nakakatakot, profesional. Tiningnan ako ni Aling Celia noon at sa kanyang magamata ay nakita ko ang isang bagay na babagabag sa akin sa loob ng magalinggo. Pag-asa. Pag-asa na ako, ang estrangherang ito na nagtatrabaho para sa kanyang kaaway ay makakagawa ng isang bagay. Anuman, pakiusap. Ulong niya, gusto ko lang na malaman niya ang ginawa niya, gusto ko lang na makita niya ang aking Clara. Kinuha siyang magwardiya ng dahan-dahan sa mga braso, hindi siya lumaban, wala na siyang laban. Tanging hilaw at pagod na sakit na lang ang natitira. Habang inilalabas siya, kinuha ko ang isa, sa mga litrato sa desk ang kay Clara na may ice cream. Ang kanyang ngiti ay napakalinis, na punong buhay, at ngayon ay patay na. 10 taong gulang, patay, dahil hindi kayang bayaran ng kanyang ina ang paggamot na para kay Doña Elena Alcantara Reyes ay katumbas ng tip sa isang mamahaling restaurant. Bitawan mo ang litrato na iyan, utos ni Doña Elena. Hindi ko ginawa. Elena, at ginamit ko ang kanyang unang pangalan sa unang pagkakataon. Talaga bang upo ka diyan at magpapanggap na ang ginawa mo sa babaeng ito ay tama? Inilapat ko ang mga patakaran ng kumpanya, mga patakaran na naroon para sa mga partikular na dahilan. Isang bata ang patay, isang bata ang namatay. Pagwawasto ni Doña Elena at ang katotohanan na kaya niyang gawin ang pagkakaibang gramatikal na iyon sa sandaling ito ay nagpasakit sa akin. Mula sa isang kondisyong medikal, iyan ay isang trahedya. Ngunit hindi ito sanhi ko. Talaga? Inihagis ko ang litrato sa kanyang desk. Iyan ang sinasabi mo sa sarili mo para makatulog sa gabi? Tumayo si Doña Elena nang napakabilis na ang kanyang upuan ay gumulong pabalik. Mag-ingat ka, Marisa. Nilalagpasan mo ang linya. Mabuti. At ngayon ay sumisigaw na rin ako. Ang lahat nga, profesionalismo. Ang lahat nga, pag-ingat na pinananatili ko sa loob ng 2 linggo ay nawala. Dahil tila kailangan ng isang tao na lampasan ang iyong malinya, sinabi mo sa akin na inupahan mo ako para pigilan ka. Para sabihin sa iyo ang katotohanan. Kaya narito ang iyong katotohanan. Lumapit ako sa kanyang desk. Direktang tiningnan ang gamatang kulay abo na nawalan ng init.
Ikaw ang eksaktong halimaw na kinatatakutan ng iyong asawa. Hindi ka nagbabago. Wala kang natutunan. Ikaw pa rin ang parehong babae na sumisira ng buhay ng walang pag-aalinlangan. Dahil mas mahalaga ang mga patakaran kaysa sa mga tao. Mas mahalaga ang tuntunin kaysa sa pakikiramay. Mas mahalaga ang iyong pagmamataas kaysa sa buhay ng isang bata. Tama na. Hindi. At ngayon ay dumadaloy na ang luha sa aking mukha. Ngunit wala akong pakialam dahil, alam mo ba, nagsisimula akong maniwala na marahil mayroong isang bagay na pwedeng iligtas sa iyo na ang talumpati tungkol kay Alfredo, tungkol sa pagnanais na magbago, tungkol sa pangangailangan na may pumigil sa iyo na lahat iyon ay totoo. Ngunit hindi. Ikaw lang ay isang malungkot na babae na gustong maging mas mabuti sa sarili nang hindi talaga ginagawa ang trabaho ng pagiging mas mabuti. Ang katahimikang sumunod ay ganap, maging si Manang Perla na nasa pinto sa buong oras na ito ay tila huminto sa pahinga. Tiningnan ako ni Doña Elena na may ekspresyon na hindi ko mabasa. Hindi ito galit, hindi ito kahihiyan. Ito ay isang bagay na mas malalim, mas madilim. Nang sa wakas ay nagsalita siya, ang kanyang boses ay mapanganib na mahina. Tapos ka na. Opo, sabi ko. Pinunasan ang aking maluha. Tapos na ako sa talumpati na ito, sa trabahong ito, sa pagpapanggap na gusto mo talagang magbago. Mabuti. Naglakad si Doña Elena patungo sa mga bintana. Tinatalikuran ako. Kung gayon, maari kang umalis. Kukunin mo ang iyong magamit at alis ka ngayong gabi. Dapat ay naramdaman ko ang tagumpay. Dapat ay naramdaman ko na ginawa ko ang tama, ngunit ang naramdaman ko lang ay kawalan. Naglakad ako patungo sa pinto, ngunit pinigilan akong boses ni Doña Elena. Marisa, lumingon ako. Nakatalikod pa rin siya sa akin, nakatingin sa Maynila sa pamamagitan ng bintana. Ang batang iyon, sabi niya at sa unang pagkakataon, bahagyang nanginginig ang kanyang boses, halos hindi napapansin. Clara Ramirez, ang pangalan niya, may terminal disease siya. Kalangan niya ng advanced medical procedure na nagkakahalaga ng PHP 10 million. Nagtrabaho sa akin ang kanyang ina sa loob 8 taon. Magaling siya sa trabaho, mahusay, hindi kailanman humingi ng anuman. Bumaling siya para tingnan ako at ang nakita ko sa kanyang mukha ay nagpaatras sa akin. Hindi ito ang maskara ng yelo. Hindi ito ang profesional na pagkabato. Ito ay sakit hilaw at walang filter na sakit. At tinanggal ko siya sa trabaho dahil sinabi nga mga patakaran na dapat kong gawin iyon dahil naktayo ako ngang isang imperyo sa mga patakaran at istruktura at hindi kailanman gumawa nga mga eksepsyon. Dahil kung magsisimula akong tingnan ang aking maempleyado bilang tao, bilang matao na may buhay at pamilya at trahedya, bumasag ang kanyang boses. Kung gayon, kailangan kong aminin na nagtatayo ako nga aking imperyo sa mga sirang likot na mga tao na eksaktong tulad ni Aling Celia. Umupo siya ng mabigat sa kanyang upuan, biglang namumukhang mas matanda kaysa sa kanyang 63 taong gulang. Namatay si Clara 3 taon na ang nakalipas at alam ko. Nagpadala sa akin si Aling Celia ng email nang mangyari iyon. Hindi ko sinagot, in-archive ko at ipinagpatuloy ang buhay ko dahil ganun ako. Tinapan niya ang kanyang mukha, ang kanyang kamay at sa unang pagkakataon mula nang makilala ko siya, nakita kong umiyak si Doña Elena Alcantara Reyes. Hindi ito pino na luha, ito ay mahikbi na umalog sa buong katawan niya. Alam ni Alfredo. Hindi ko alam kung paano. Ngunit alam niya at iba ang tingin niya sa akin pagkatapos nun, na parang sa wakas ay nakita niya kung sino talaga ako. At tama siya sa takot, tama siya sa lahat. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Bawat instinct ko ay nagsasabi na umalis. Naiwan ang sirang babaeng ito sa kanyang $1,000,000 na opisina na may mga luha at pagkakasala. Nakuningan ang aking dignidad at tumakas bago pa ako malunod sa kajilimangi ito. Ngunit may nakita ako sa kanyang mga mata, isang bagay na nakilala ko dahil naramdaman ko rin. Hindi lang ito pagkakasala. Ito ay kawalan ng pag-asa. Ang kawalan ng pag-asa ng isang tao na sa wakas ay nakikita ang halimaw sa salamin at hindi alam kung paano ito pigilan. Dahan-dahan akong lumapit sa kanyang desk. Kinuha ko ang litrato ni Clara na may ice cream. Nasaan po si Aling Celia ngayon? Tanong ko sa mahinang boses. Tumingin si Doña Elena. Ang kanyang mamata ay pula at namamaga. Ano? Aling Celia Ramirez. Saan siya nakatira? May iba pa ba siyang anak? Trabaho? Hindi ko alam. Pagkatapos mamatay ni Clara, nawala siya. Walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Hanapin siya.
Hindi ito isang suhestyon. Ito ay isang utos. Gamitin ninyo ang lahat ng inyong yaman, lahat ng inyong pera, lahat ng inyong kapangyarihan. Hanapin siya. Marisa, hindi ko may babalik ang kanyang anak. Hindi, putol ko. Hindi ninyo kaya. Ngunit maari ninyong kilalanin ang inyong ginawa. Maari kayong humingi ng tawad at maari ninyong gawin ang lahat ng makakaya ninyo upang tulungan siya ngayon. Hindi dahil babaguhin nito ang nakaraan, kundi dahil iyan ang gagawin ng isang disenteng tao. Tiningnan ako ni Doña Elena ng matagal. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumango. Manang perla tumawag siya. Ang kanyang boses ay basak pa rin mula sa pag-iyak. Kailangan kong mahanap mo ang lahat ng impormasyon tungkol kay Aling Celia Ramirez. Kasalukuyang address, sitwasyon sa trabaho, lahat. Pumasok si Manang Perla. Ang kanyang ekspresyon ay maingat na neutral, bagaman ang kanyang mata ay nagpakita ng pagtataka. Agad, ginang Alcantara Reyes. Nang umalis siya, nanatili kaming tahimik ni Doña Elena. Sa wakas, nagsalita siya. Gusto ko pa ring umalis ka. Lumubog ang puso ko. Ngunit hindi ngayon, patuloy niya. Kailangan kong narito ka kapag nahanap namin si Aling Celia. Kailangan kong siguraduhin na tama ang gagawin ko. Dahil malinaw na kapag hinayaan ko ang sarili ko, makakahanap ako ng paraan para sirain iyon. Hindi ito isang pahingi ng tawad. Hindi ito isang kumpletong pagkilala. Ngunit ito ay isang bagay, isang mikroskopikong hakbang sa tamang direksyon. Sige, sabi ko, ngunit may isang kondisyon. Ano? Sa bawat paggawa ninyong desisyon na nakakapekto sa buhay ng isang tao, pagtatanggal ng trabaho, pagtanggi sa tulong, paggamit ng inyong kapangyarihan upang durugin ang isang tao, gusto kong alalahanin ninyo ang litratong ito. Inilagay ko ang larawan ni Clara sa gitna ng kanyang desk. Gusto kong alalahanin ninyo na ang mapatakaran at ang imperyo na inyong itinayo ay may mangmukha, pangalan, buhay. Tiningnan ni Doña Elena ang litrato ng matagal. Pagkatapos, gamit ang nangingini na mga kamay, kinuha niya ito at inilagay sa isang walang laman na frame sa kanyang desk. Isang frame na napaktanto ko na walang laman mula nang maksimula akong magtrabaho dito. Clara Ramirez, bulong niya. Hindi ko na ito malilimutan muli. Nang gabing iyon, habang nakahanda akong umalis, lumitaw si Gabriel sa pinto ng opisina na ibinigay sa akin. Narinig ko ang nangyari, sabi niya. Sinabi sa akin ni Manang Perla at sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, nakita kong umiyak ang aking ina. Tiningnan niya ako na may kakaibang ekspresyon. Isang bagay sa pagitan ng pasasalamat at takot. Sinubukan nga aking ama sa loob ng 40 taon na makita niya maramdaman. Nagawa mo sa loob ng 2 linggo. Hindi ako sigurado kung maganda iyon, aminin ko. Marahil ang ilang halimaw ay hindi kayang makbago. O marahil, malambing na sabi ni Gabriel. Kailangan nilang makita kung gaano kalaki ang pinsalang kanilang naidulot bago pa man nila masimulang ayusin ito. Umalis siya. Iniwan ako ng mag-isa sa aking mga iniisip. Hindi ko alam kung kaya ba talagang magbago ni Doña Elena Alcantara Reyes. Hindi ko alam kung mahahanap namin si Aling Celia o kung ang isang pahingingang tawad ay may ibig sabihin pagkatapos ng 3 taon ng sakit. Ngunit alam ko ang isang bagay. Nakita ko si Doña Elena Alcantara Reyes na nabasag. Nakita ko ang mabasag sa kanyang baluti at sa pamamagitan ng magabasag na iyon. Sa unang pagkakataon ay nakita ko ang isang bagay na mukhang isang tao. Ang tanong ay, sapat ba iyon? Ang paghahanap kay Aling Celia Ramirez ay tumagal ng eksaktong 48 oras. Kapag mayroon kang uringam nga mapagkukunan na mayroon si Doña Elena Alcantara Reyes, hindi marami ang lugar kung saan maaring magtago ang sinuman. Mga pribadong investigador, mga kontak sa bangko, access sa mga database na hindi namin alam na umiiral. Nagbubukas ng pinto ang pera at kapag hindi bumukas ang mapinto na iyon, basta itong ginigiba ng pera, nakatira si Aling Celia sa labas ng Maynila, sa isang apartment building na nagpaparamdam. Sa akin na parang palasyo ang aking apartment. Ika-4 na palapag, walang elevator, dingding na may amag, pasilyo na amoy pritong pagkain at desprasyong naipon sa loob na mga dekada. Nakatayo ako sa harap ng pinto forte kasama si Doña Elena, wala kaming nagsalita sa biyahe. Iniwan kami nagsuper sa entransya at iginit ni Doña Elena na umakyat sa hagdan kasama ako. Walang bodyguard, walang abogado, kaming 2 lang. Sigurado po ba kayo rito? Tanong ko sa kanya sa ikatlong pagkakataon. Hindi, matatag ang kanyang boses.
ngunit bahagyang nanginginig ang kanyang makamay. Ngunit sa tingin ko, iyan mismo ang punto, di ba? Kung sigurado ako, nangangahulugan iyon na hindi ko naiintindihan ang bigat ng aking ginawa. Kumatok ako sa pinto. Wala. Kumatok ako ulit mas malakas. Sa pagkakataong ito, narinig namin ang galaw sa loob, mga yabak na nakalatkad. Pagkatapos ay isang magaspang at maingat na boses. Sino iyan? Ginang Sandoval. Sabi ko, pinananatiling malambot ang aking boses. Ako po si Marisa de la Cruz. Kasama ko po ang isang taong kailangan kayong kausapin. Mahalaga po, katahimikan. Pagkatapos ay ang tunog ng maraming kandado na binubuksan. Bahagya lang bumukas ang pinto, hawak ng isang safety chain. Lumitaw ang mukha ni Aling Celia sa siwang. Mas masama ang hitsura niya kaysa nang sumugot siya sa mansyon. Mas malalim ang maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mata. Mas maputla ang balat na parang kinain siya ng huling 2 araw mula sa loob. At pagkatapos ay nakita niya si Doña Elena. Hindi. Ang salita ay lumabas na parang sipol. Hindi. Sinubukan niyang isara ang pinto. Ngunit inilagay ko ang aking paa sa frame. Pakiusap ko. 5 minuto lang. Kung pagkatapos, niyan ay gusto ninyo kaming umalis, gagawin namin. Nangangako ako. Ano pa ba ang maaari mong kunin sa akin? Ang mamata ni Aling Celia ay malabo, ngunit hindi sa luha, kundi sa isang bagay na mas malalim, mas mapanganib. Kinuha na niya ang lahat sa akin, ang trabaho ko, ang dignidad ko, ang anak ko. Alam ko, sabi ni Doña Elena at ang kanyang boses ay halos isang bulong, at hindi ako dumating upang humingi ng tawad dahil alam kong hindi ko iyon nararapat. Dumating ako upang sabihin sa iyo na tama ka. Sa lahat, tiningnan kami ni Aling Celia sa loob ng tila isang kawalang hanggan. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang isinara ang pinto. Narinig namin ang kadena na inaalis. Bumukas ng tuluyan ang pinto. Ang apartment ay maliit. Isang silid na gumagana bilang sala at silid tulugan. Isang kitchenette sa isang sulok. Isang pinto na marahil ay patungo sa banyo. Ang madingding ay walang laman maliban sa isang bagay. Malitrato ni Clara. Dosa-dosa ng maito. Sumasakop sa bawat available na pulgada. Clara bilang sanggol. Clara sa kanyang unang araw ng eskwela. Clara na nagbubunot ng mga kandila sa karawan. Clara sa ospital na kalbo ang ulo dahil sa chemotherapy. Ngunit matapang na nakangiti sa kamera. Isang santuaryo. Iyan ang lugar na ito. Isang santuaryo para sa isang namatay na bata. Huminto si Doña Elena sa gitnang silid, nakatingin sa mga litrato. Nakita ko kung paano nagsimulang mabiyak ang kanyang maskara ang kontrol, ang baluting iyon na natural niyang isinusuot. Siya ay maganda, sabi niya sa wakas. Oh, hindi umupo si Aling Celia. Nakatayo lang siya sa tabing pinto, nakapamulsa, na parang handa ng tumakbo o lumaban anumang oras. Matalino rin, nakakuha siya ng pinakamataas na marka sa kanyang klase. Gusto niyang maging veterinaryo. Aling Celia? Hindi. Itinaas ni Aling Celia ang isang kamay. Sinabi mong 5 minuto. Huwag mong sayangin sa mawalang kwentang salita. Sabihin mo ang pinunta mo. Tumango si Doña Elena. Inalis niya ang kanyang mga guwantes, 1 kilos na natutunan kong nangahulugang ibinababa niya ang kanyang depensa at inilagay ang mga ito sa kanyang bag. Nagtatrabaho ka para sa akin sa loob na 8 taon. Sa panahong iyon, hindi ka kailanman nahuli. Hindi ka kailanman nagkamali ng malaki sa iyong mga report. Mahusay ka, profesional at loyal. At nang makasakit ang iyong anak, nang gumuho ang iyong mundo, tinanggal kita sa trabaho hindi dahil kinakailangan, kundi dahil mas mahalaga sa akin ang aking mapatakaran kaysa sa iyong buhay. Bahagyang nabasag ang kanyang boses sa huling salita. Kaya kong gumawa ng exception. Kaya kong bigyan ka ng medical leave. Kaya kong tumulong sa mga gastos sa paggamot. Alam ng Diyos na wala akong pakialam sa pera. Ngunit hindi ko ginawa dahil mas inaalala ko ang pagpapanatili ng kontrol, ang hindi pagpapakita ng kahinaan, kaysa sa pagtingin sa tao sa harap ko. Walang sinabi si Aling Celia, nakatingin lang kay Doña Elena na may expression na hindi ko mabasa. At pagkatapos, patuloy ni Doña Elena, nang sumulat ka sa akin tungkol kay Clara, binasa ko ang email na iyon. Binasa ko ng 3 beses at pagkatapos ay in-archive ko at ipinagpatuloy ang buhay ko na parang walang ibig sabihin. Na parang walang ibig sabihin ang sakit mo. Ngayon ay dumadaloy na ang luha sa mukha ni Doña Elena. Hindi niya pinunasan, hinayaan niya itong malayang dumaloy. Hindi ko may babalik ang iyong anak. Hindi ko may babalik ang 3 taon na iyon.
Hindi ko mababago ang uri ngang tao na ako, ngunit masasabi ko sa iyo ito. Tama ka, ako ang may pananagutan. Hindi direkta, hindi legal, ngunit moral. Ako ang may pananagutan at iyon ang babagabag sa akin araw-araw sa natitirang bahagi ng buhay ko. Ganap na katahimikan sa apartment. Naririnig ko ang trapiko sa kalsada sa ibaba. Ang pagtulong gripo sa isang lugar. Ang sarili kong pahinga. Pagkatapos ay nagsalita si Aling Celia at ang kanyang boses ay puno ng taon ng sakit. Alam mo ba kung ano ang pinakamasakit? Hindi ang pagtanggal mo sa akin sa trabaho, hindi man lang ang paglagay mo sa akin sa blacklist. Para walang ibang lugar ang kukuha sa akin. Ang pinakamasakit ay nang tanungin ako ni Clara kung bakit hindi namin kayang bayaran ang kanyang paggamot. Kailangan kong magsinungaling sa kanya. Kailangan kong sabihin sa kanya na magiging maayos ang lahat ng alam kong hindi. At sa kanyang huling maaraw, nang nasa kakilakilabot na pampublikong ospital siya, tiningnan niya ako at sinabi niya, "Mama, ayos lang, hindi mo kasalanan." Pinunasan ni Aling Celia ang kanyang mata ng galit. Ngunit kasalanan ko dahil hindi ako sapat na malakas upang lumaban ng higit pa sa pagtanggap ng iyong desisyon, sa hindi paggawa ng mas maraming ingay, sa hindi pahingi ng hustisya, at ngayon, dumating ka rito na may maluha at pahingi ng tawad. At ano ang dapat kong gawin dun? Wala, sabi ni Doña Elena. Hindi ako dumating na umasa ng iyong kapatawaran. Dumating ako dahil kailangan mong marinig mula sa aking bibig na tama ka, na hindi ka baliw, na namatay ang iyong anak dahil mas pinahahalagahan ko ang mapatakaran kaysa sa mabuhay. Kinuha niya ang isang envelope mula sa kanyang bag, isang makapal na envelope. Hindi ito suhol, hindi ito kompensasyon, ito ay, hindi ko alam kung ano ito. Isang walang kabuluhang pagtatangka na gumawa ng isang bagay, anumang bagay. Inilagay niya ito sa maliit na mesa. Sapat ito para mabuhay ng comfortable sa loob ng maraming taon, para makapag-aral muli kung gusto mo, para makapagsimula muli. Tinginan ni Aling Celia ang envelope na parang lason. Sa tingin mo ay ayusin ng iyong pera ang isang bagay. Hindi, agad na sagot ni Doña Elena. Alam kong hindi. Ngunit ito lang ang mayroon ako upang iaalok. Ang inialok mo, sabi ni Aling Celia, nanginginig ang boses, ay pakikiramay, sangkatauhan, at ipinakait mo iyon sa akin nang kailangan ko iyon. Tama ka. Tumigil ka sa pagsasabi niyan. Sa wakas ay sumabog si Aling Celia. Tumigil ka sa pagsang-ayon sa akin. Lumaban ka. Ipaliwanag ang iyong sarili. Maging ang halimaw na kailangan kong maging para mapot sa iyo ng malinis. Ngunit umiling lang si Doña Elena. Hindi ko iyan gagawin dahil sapat na ang sakit na dinala mo. Hindi ko na idaragdag ang bigat na aking ego. Pagkatapos ay gumuho si Aling Celia, literal siyang gumuho, lumuhod, ang mahikbi ay umalok sa buong katawan niya. At sa aking kumpletong pakabigla, lumuhod si Doña Elena sa tabi niya, hindi niya ito hinawakan, hindi niya sinubukang aliwin, nanatili lang siya doon, nakaluhod sa sahig ng kakilakilabot na apartment na ito, umiyak kasama ang babae na sinira niya ang buhay. Nanatili akong nakatayo sa tabi ng pinto. Pakiramdam ko ay isang intruder sa sandaling ito ng pinagsamang sakit. Hindi ko alam kung gaano katagal ang lumipas 5 minuto, 10. Isang kawalang hanggan na pinigasam nga sandali. Sa wakas, nagsalita si Aling Celia. Ang kanyang boses ay magaspang. Gusto kong gumawa ka ang isang bagay para sa akin. Anuman, agad na sabi ni Doña Elena. Gusto kong lumikha kang isang pondo sa pangalan ni Clara para sa mapamilyang hindi kayang bayaran ang pagamot medikal para sa kanilang maanak. At gusto kong makasama, gusto kong aprubahan ang bawat aplikasyon. Gusto kong siguraduhin na walang ibang ina ang kailangang pumili sa pagitan ng pagtatrabaho at pagliligtas sa kanyang anak. Tuminjin si Doña Elena, ang kanyang mata ay pula ngunit malinaw. Gagawin ko iyan. Ibinibigay ko ang aking salita. Ang iyong salita ay walang ibig sabihin sa akin. Matigas na sabi ni Aling Celia. Ngunit gagawin mo pa rin. Dahil kung hindi mo gagawin, pupunta ako sa bawat pahayagan, bawat channel ng television, bawat platform na makikinig sa akin at ikukwento ko ang istoryang ito. Hindi mo kailangang pagbantaan ako, sagot ni Doña Elena. Gagawin ko iyan dahil iyon ang tama. At bakit? Nagalinlangan siya. Dahil gusto ni Alfredo na gawin ko iyan. At marahil kung gagawin ko ang sapat na mga bagay na inaprubahan niya, balang araw ay makatingin ako sa salamin ng hindi kinainisan ang sarili ko. Sa wakas ay kinuha ni Aling Celia ang envelope, binuksan niya ito.
Nakita kong lumaki ang kanyang nga mata nang makita ang halaga. Ito ay PHP 50 milyon, sabi ni Doña Elena. Para sa iyo, ang pondo ni Clara ay karagdagan. PHP 500 milyon sa simula, kasama ang karagdagan bawat taon. Bakit? Bulong ni Aling Celia. Dahil hindi dapat nangyari ang lahat ng ito. At bagaman hindi ko mababago ang nakaraan, maari kong siguraduhin na iba ang magiging hinaharap. Umalis kami pagkatapos. Hindi kami sinamahan ni Aling Celia sa pinto. Nanatili lang siyang nakaupo sa sahig ng kanyang apartment. Hawa ang envelope at nakatingin sa mga litrato ng kanyang anak. Sa kotse pabalik. Wala kaming nagsalita sa unang 10 minuto. Pagkatapos ay sinira ni Doña Elena ang katahimikan. Salamat. Para saan? Tanong ko. Sa pagpilit sa akin na gawin iyon, sa hindi pagpapaalis sa akin, sa pagiging eksakto sa kailangan ko, kahit na hindi ko gusto. Sulit ba? Tanong ko. Mas maganda ba ang pakiramdam ninyo? Hindi. Agad niyang sagot. Mas malala ang pakiramdam ko dahil ngayon ay to. Dati, ito ay isang bagay lang na inarchive ko sa aking isip. Ngayon, ito ay isang tunay na tao na may tunay na sakit na sanhi ko at kailangan kong mabuhay kasama iyon. Mabuti, sabi ko ng malambot, dahil iyan ang simula ng pagbabago, hindi ang masarap na pakiramdam, kundi ang mas maramdaman. Tiningnan ako ni Doña Elena na may isang bagay na maaring pagalang o marahil pasasalamat. Mahirap malaman. Sinabi ni Alfredo na may katulad, bulong niya. Sinabi niya na nagtayo akong napakataas na pader upang protektahan ang aking sarili mula sa sakit, na hinarangan ko rin ang aking sarili mula sa kagalakan, na pinili kong mas kaunti ang maramdaman sa halip na mas maramdaman. At ngayon, sabi niya, nakatingin sa bintana patungo sa Maynila na halos pag-aari niya, masyado akong nararamdaman at nakakatakot. Nang gabing iyon, habang nagtatrabaho ako sa aking opisina, lumitaw si Gabriel sa pinto. Sinabi sa akin ni Mama ang tungkol kay Aling Celia, sabi niya tungkol sa pondo. At sa unang pagkakataon sa buhay ko, ipinagmamalaki ko siya. Ang kanyang mamata ay kumikinang, kakaiba iyon. Ang ipagmalaki ang isang tao dahil sa wakas ay ginawa ang dapat nilang ginawa mula sa simula. Hindi, sabi ko. Sa tingin ko ay makataw iyan. Umupo siya sa upuan sa harap ng aking desk. Nagmumukhang mas bata kaysa sa kanyang 35 taong gulang. Marisa, sa tingin mo ba ay talagang kaya niyang magbago o nasasaksihan lang natin ang isang sandali ng pagkakasala na lilipas? Ito ang tanong na tinatanong ko sa sarili ko mula nang umalis kami sa apartment ni Aling Celia. Sa totoo lang, sabi ko, hindi ko alam, ngunit alam ko ito, nagkaroon ng opsyon ang iyong ina na gawing madali, magpadala ng pera sa pamamagitan ng mga abogado, manatiling malayo, protektahan ang kanyang ego. At sa halip, pinili niyang lumuhod sa sahig na isang kakilakilabot na apartment at aminin ang kanyang mga pagkakamali. May halaga iyon. Dahan-dahang tumango si Gabriel. Sang-ayon sa iyo ang aking ama. Pagkatapos niyang umalis, nanatili akong mag-isa sa aking mga iniisip. Naisip ko si Clara, isang bata na hindi ko nakilala, ngunit ngayon ay mabubuhay sa isang frame sa desk ni Doña Elena. Naisip ko si Aling Celia, nagdadala ng sakit na walang halaga ng pera ang makapagpapagaling. Naisip ko si Doña Elena, sa wakas ay natututong maramdaman pagkatapos ng nga dekadang ang pamamanhid. At naisip ko ang sarili ko, kung paano ako napunta rito, kung gumagawa ba ako ng anumang tunay na pagbabago. Nag-vibrate ang aking telepono. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Salamat sa pagdadala sa kanya, sa pagpilit sa kanya na makita. Hindi ako nagpapatawad, ngunit marahil balang araw ay kaya ko na. Aling Celia, sapat na iyon. Sa ngayon, sapat na iyon. 3 linggo pagkatapos na pakikita kay Aling Celia, ang buhay sa Mansion Alcantara Reyes ay nagkaroon ng kakaibang ritmo. Hindi ito kapayapaan, hindi ito armonya. Ito ay higit pa sa isang hindi komportableng tigil putukan kung saan lahat kami ay naglalakad sa mga shell na itlog na naghihintay ng susunod na pagsabog ng guniting ito dumating. Si Doña Elena ay nagbago ng banayad, ngunit hindi may kakaila. Sinabi niya, pakiusap at salamat sa mga empleyado. Nagtanong siya tungkol sa kanilang nga pamilya. Nagpatupad siya ng isang programa ng bayad na medical leave sa lahat ng kanyang kumpanya. Opisyal na inihayag ang pondo Clara Ramirez sa isang press conference kung saan si Doña Elena
kasama si Aling Celia sa kanyang tabi, ay nagsalita ng hayagan tungkol sa kanyang pagkakamali at ang kanyang pangako na ayusin ito. Tinatawag siya ang media na ang bilyonarya na may puso. Pinagdiriwang ang social media ang kanyang nakaka-inspire na pagbabago. Ang makahilingan para sa mapanayam ay dumating ng dose-dose nang. At dapat ay masaya ako. Dapat ay naramdaman ko ang tagumpay, ngunit may kung anong kumakain sa akin. Marahil ay masyadong madali, marahil ang mga tao ay hindi nakbabago ng ganun kabilis, o marahil ay nahihintay lang ako na bumagsak ang isa pang maskara. Biyernes ng hapon nang makawatak-watak ang lahat. Ako ay nasa aking opisina, nagre-review ng aplikasyon para sa Pondo Clara nang marinig ko ang sigaw. Hindi sigaw ng sakit, kundi ng ganap na galit. Paano ka naglakas loob? Ang boses ni Doña Elena ay tumagos sa mga dingding na parang missile. Ibinagsak ko ang mga papel at tumakbo patungo sa kanyang opisina. Naroon na si Manang Perla, kasama si Gabriel at 3 executive na tila gustong mawala sa sahig. Sa gitna ng lahat ay isang lalaki na nasa 30s. Lukot ang traje, maputla ang mukha, nanginginig ng husto. Ginang Alcantara Reyes, ako lang po, wala. Nakatayo si Doña Elena sa likod ng kanyang desk. Ang kanyang nga kamay ay nakapatong sa ibabaw, nakahilig na parang isang predator. Nawalan ka ng 150 milyon dahil sa isang basic calculation error, isang pagkakamali na hindi gagawin ng isang freshman sa universidad. Isang problema po iyon sa software. Hindi ko pakialam kung software iyan. Ang iyong kawalang kakayahan o isang banal na interbensyon. Ang resulta ay pareho. Puzali milyon. Nakilala ko ang boses na iyon. Ang tonong iyon ay ang parehong boses na ginamit niya sa akin sa restoran malamig, malupit, dinisenyo upang sirain. Ang lalaki, si Carlos, ayon sa kanyang ID, ay may luha sa kanyang mata. Pakiusap po, Ginang Alcantara Reyes, may 2 po akong anak. Buntis ang asawa ko. Hindi ko po kayang mawalan ng trabaho. Dapat inisip mo iyan bago ka naging kapabayan at bobo. At naroon na, ang salita na pumuputol na parang kutsilyo. Ang ganap na pagamak, ang pagtanggal ng pagiging tao. Elena, ang boses ko ay lumabas na mas malakas kaysa sa aking nilayon. Lahat ay bumaling para tingnan ako. Ang ma-executive ay may ginhawa. Si Gabriel ay may kung anong tila desperadong pag-asa. Si Manang Perla ay may babala sa kanyang mata at si Doña Elena. Tiningnan ako ni Doña Elena gamit ang mga matang kulay abo na bumalik sa kanilang karaniwang lamig. Marisa, hindi ka kasali dito. Opo, kasali po ako. Naglakad ako patungo sa gitna na opisina. Dahil 3 linggo na ang nakalipas, lumuhod kayo sa sahig ng isang apartment at nangako na magiging iba kayo. Naalala ninyo, ito ay iba. Ito ay negosyo. Nga, lumapit ako. Dahil eksakto iyan ang tunong ngang pakikipag-usap ninyo dati. Nang tanggalin ninyo si Aling Celia. Nang sirain ninyo ang aking karera. Nang payakin ninyo ang 2 serbidora bago ninyo ako nakilala, isang kalamnan ang bumaluktot sa panga ni Doña Elena. Ang lalaking ito ay nakamali na nakakahalaga ng milyon-milyon at ito ay isang pagkakamali. Tiningnan ko si Carlos. Ito ba ang unang pagkakataon na gumawa kang ganong pagkakamali? Opo, mabilis niyang sagot. 5 taon na po ako sa kumpanya. Walang kapintasan ang aking record. Isang problema po iyon sa software ng projections na walang nakakita hanggang sapat na, itinaas ni Doña Elena ang isang kamay. Marisa, lumabas ka sa opisina na ito. Ngayon, hindi. Ang katahimikang sumunod ay napakabigat na masakit huminga. Paumanhin, ang boses ni Doña Elena ay mapanganib na mahina. Hindi, sabi ko, inupahan ninyo ako partikular para rito, para pigilan kayo kapak. Gagawa kayo ng isang bagay na kinainisan ni Alfredo. Kaya narito ako, pinipigilan kayo. Lumapit nun si Gabriel, tumayo sa tabi ko, nanginginig ang kanyang boses, ngunit nagsalita siya. Marisa, tama siya, Mama. Eksakto iyan ang ginagawa ninyo dati, ang kinainisan ni Papa. Bumaling si Doña Elena sa kanyang anak at may isang bagay na mapanganib ang kumislap sa kanyang mata. Wala kang karapatang magsalita tungkol sa kinainisan ng iyong ama. Wala. At ngayon ay may luha sa mga mata ni Gabriel. Kasama ko siya araw-araw sa kanyang huling 6 na buwan. Alam mo ba kung ano ang sinabi niya sa akin 2 linggo bago siya mamatay? Walang gumalaw, walang huminga. Sabi niya, Gabriel, ang iyong ina ang pinakamahabagin na babae na nakilala ko nang ikasal tayo.
ngunit binago siya ang kapangyarihan, binago siya ang tagumpay at takot na takot akong mawala siya kaya hindi ko siya pinigilan kailanman. Iyan ang pinakamalaki kong pagsisisi. Isang luha ang bumaba sa pisngi ni Gabriel. Ipinangako niya sa akin ang isang bagay. Ipinangako niya sa akin na hindi ako gagawa ng parehong pagkakamali, na hindi ko hahayaang paralisahin ako ng takot habang nagiging isang bagay na hindi na makikilala. Gabriel, ang boses ni Doña Elena ay lumambot, ngunit hindi siya huminto. Nakaroon ako ng bangungot sa buong buhay ko, Mama. Bangungot kung saan ako ay nagiging ikaw. Kung saan tinatrato ko ang matao na parang itinatapon na bagay. Kung saan mas pinahahalagahan ko ang pera at kapangyarihan kaysa sa basic na sangkatauhan. At sa bawat pagising ko mula sa mga bangungot na iyon, nangangako ako sa sarili ko na magiging iba ako. Pinunasan niya ang kanyang luha ng galit. Ngunit alam mo ba kung ano ang pinakanakatatakot? Na minsan kapag nasa ilalim akong pressure, naririnig ko ang boses mo sa aking ulo na sinasabi sa akin na maging matigas, na huwag magpakita ng kahinaan, na ang taong nagkakamali ay hindi nararapat ng pangalawang pagkakataon. Tiningnan niya si Carlos. At kailangan kong labanan ang boses na iyon araw-araw. Ang katahimikang sumunod ay sinirangang isang hikbi, ngunit hindi ito nanggaling kay Gabriel, nanggaling ito kay Doña Elena. Nahulog siya sa kanyang upuan, tinakpan ang kanyang muhangang kanyang makamay, nanginginig ang kanyang mabalikat. Ano ang ginagawa ko? Bulong niya. Ano ba ang ginagawa ko? Dahan-dahan akong lumapit sa kanyang desk. Ang executive ay tahimik na umalis. Kami lang ang natira. Si Gabriel, si Manang Perla, si Carlos, at ako, Elena, malambing kong sabi. Ang pagbabago ay hindi linear. Hindi ito isang desisyon na ginagawa mo at tapos na. Ito ay isang pagpipilian na kailangan mong gawin ng paulit-ulit. Lalo na kapag stress ka, kapag takot ka, kapag pakiramdam mo ay nawawalan ka ang kontrol. Tumingin siya. Ang kanyang pampaganda ay kumalat. Mukha siyang mahina, tao. Takot na takot ako, aminin niya. Pes 150 milyon ay responsibilidad, ay nasirang tiwala, at ang una kong instinct ay sirain. Dahil iyon ang alam kong gawin. Bumaling siya kay Carlos, na nakatayo pa rin sa tabi ng pinto, paralisado. Carlos, ilang taon ka nang nagtatrabaho dito? 5 taon po, ginang. At sa loob ng 5 taon na iyon, ilang beses mo nang nalagpasan ang mainaasahan? Marami po sa tingin ko. Palagi pong mahusay ang aking mga evaluation. Dahan-dahang tumango si Doña Elena. Kinuha ang naka-frame na litrato ni Clara mula sa kanyang desk. Tiningnan niya ito ng matagal. Ang 5 taon ng kahusayan ay hindi dapat burahin ng isang pagkakamali, lalo na ang sanhi ng software glitch. Huminga siya ng malalim. Hindi ka tatanggalin sa trabaho, Carlos, ngunit makikipagtulungan ka sa IT team upang matiyak na hindi na muling mangyayari ang problemang ito at kukuha ka ng course sa system verification. Babayaran ng kumpanya iyon. Mukhang muntik nang himatayin si Carlos sa ginhawa. Salamat po, ginang. Salamat po. At Carlos, pinutol siya ni Doña Elena. Pasensya na sa kung paano kita kinausap. Sa pagtawag sa iyong bobo, hindi iyon profesional at hindi iyon patas. Umaasa akong mapapatawad mo ako. Ngayon ay umiyak na si Carlos ng hayagan. Paulit-ulit siyang tumango habang lumabas ng opisina. Nang sumara ang pinto, tiningnan ni Doña Elena si Gabriel. Tama ang iyong ama sa lahat at ikaw ay nararapat sa isang ina na hindi ang bida sa iyong magabangungot. Tumawid si Gabriel sa opisina at sa pagtatakang lahat, niyakap niya ang kanyang ina. Nag-freeze siya sandali pagkatapos ay niyakap siya ang kanyang braso, hawak siya na parang maliit na bata na siya dati. Pasensya na. Bulong ni Doña Elena sa kanyang buhok. Sa lahat ng mataon, sa lahat ng pagkakataon na pinaparamdam ko sa iyo na hindi ka sapat. Sa pagiging dahilan ng iyong mabangungot. Kaya mong maging iba, Mama, sabi ni Gabriel. Ipinakita mo lang iyan, patuloy mo lang piliin iyon. Nang gabing iyon, tinawagan ako ni Doña Elena sa kanyang opisina. Mag-isa siya, nakatingin sa Maynila mula sa bintana. Akala ko ay mas madali. Sabi niya nang walang pasubali. Akala ko, kapag nagpasya akong magbabago na lang ako. Ang tunay na pagbabago ay ang pinakamahirap na bagay na umiral, sabi ko sa kanya. Dahil lumalaban ka, sama dekadengang pattern, nga instincts, na defense mechanism. Halos masira ko ngayong araw, ngunit hindi mo ginawa. Iyan ang kaibahan. Bumaling siya, para tingnan ako at sa unang pagkakataon, mula nang makilala ko siya, nakita ko ang isang bagay sa kanyang mamata, na hindi ko kailanman nakita dati.
tunay na pag-asa. Sa tingin mo ay ipagmamalaki ako ni Alfredo. Naisip ko ang lalaki na gumugol ng 40 taon na. Nagmamahal sa komplikado at sirang babaeng ito na nakita ang kanyang pagbabago sa isang tao na hindi niya nakilala, na namatay na umaasa na makakabalik siya sa tamang landas. Sa tingin ko, maingat kong sabi na ipagmamalaki niya na sinusubukan mo at iyon lang ang maaring hilingin ng sinuman. 6 na buwan pagkatapos ng gabing iyon sa restaurant na ang Perlas ng Maynila, nakatayo ako sa parehong bulwagan kung saan nagsimula ang lahat. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako nakasuot ng lumang uniforme na maroon. Nakasuot ako navy blue na damit na iginit ni Doña Elena na bilhin ko at hindi ako nagsaserbe sa mga mesa. Ako ay ginagawaran ng karangalan. Ang bulwagan ay puno, mahigit 200 katao manegosyante, pilantropo, mapamilya na natulungan ng Pondo Clara Ramirez, may reporter mula sa pinakamalaking media sa bansa, at sa pangunahing mesa ay naroon si Doña Elena Alcantara Reyes, si Gabriel, at si Aling Celia Ramirez. Makasama, ang landas patungo sa sandaling ito ay hindi madali. 6 na buwan ito nga hagbang pasulong at paminsan-minsang hagbang paatras. Nam nga maliliit na tagumpay at masakit na pagbagsak. Napagkatuto ni Doña Elena, tunay na pagkatuto na tingnan. Ang mataw sa halip nam nga mapakukunan, na maramdaman sa halip na kalkulahin, na maging mahina sa halip na inventor. Nagunit, narating namin, sa kabila NG, lahat, NG, posibilidad. Narating namin ito, Marisa de la Cruz. Ang Boses Center ay umalingaw-ngaw sa bulwagan. Pakiusap, lumapit sa harap upang tanggapin ang Clara Ramirez Award para sa pagtatanggol ng dignidad ng tao. Nanginginig ang aking mga binti habang naglalakad ako patungo sa entablado. Ang palakpakan ay bingi, ngunit ang nakpayak sa akin ay ang makita si Aling Celia na nakatayo, pumapalakpak na may luha na dumadaloy sa kanyang mukha. Sa kanyang tabi, nakatayo rin si Doña Elena na may ekspresyon na natutunan kong kilalanin, pagmamataas na hinaluan ng pasasalamat. Si Aling Celia ang nagbigay sa akin ng award. Ito ay isang kristal na eskultura na may nakaukit na larawan ni Clara, ang larawan ng ice cream na nasa desk ni Doña Elena sa loob ng ilang buwan. Salamat, bulong ni Aling Celia habang yakap ako, sa pagtingin sa hindi pinansin ng iba, sa hindi pagpapaanalo sa kapangyarihan. Nang kinuha ko ang mikropono, tiningnan ko ang audience. Nakilala ko ang napakaraming mukha, si Manang Perla, na nagbigay sa akin ng unang babala, si Chef Carlo mula sa restaurant, si Carlos, ang executive na muntik nang mawalan ng trabaho, si Dr. Reyes mula sa ospital, at sa huling hilera, halos nakatago, si Manager Benji mula sa ang Perlas ng Maynila na nagtanggal sa akin sa trabaho 6 na buwan na ang nakalipas. Hindi ko po nararapat ang award na ito. Simula ko at ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa bulwagan. Dahil ang lahat ng ginawa ko ay isang bagay na gagawin ng sinumang disenteng tao. Ang sabihin ang totoo kapag mas maginhawa ang katahimikan. Ang ipagtanggol ang dignidad kapag mas madaling tumingin sa kabilang direksyon. Huminto ako. Inaayos ang aking iniisip. Ngunit kung ang award na ito ay kumakatawan sa isang bagay, umaasa ako na kumakatawan ito rito. Na walang sinuman sa atin ang higit pa sa pagtubos, na ang mga taong mukhang halimaw ay madalas lang mga tao na nawalan ng landas. At minsan ang kailangan lang nila ay ang may isang tao sinuman, ang maglakas loob na ipakita sa kanila ang salamin. Direkta akong tumingin kay Doña Elena. 6 na buwan na ang nakalipas. Nakilala ko ang isang babae na kinatatakutan ng lahat. Isang babae na naktayo ng maimperyo, ngunit nawala ng kanyang sangkatauhan sa proseso. Isang babae na kinatatakutan, kanyang sariling asawa, na nagiging isang bagay na hindi na makikilala. Hindi umiwas ng tingin si Doña Elena. Ang kanyang mata ay kumikinang, ngunit pinananatili niya ang kanyang sarili. At ngayon, ang babaeng iyon ay narito. Hindi dahil perpekto siya, hindi dahil nabura na niya ang lahat ng kanyang pagkakamali, kundi dahil pinipili niya araw-araw na maging iba, na maging mas mabuti, na maging ang taong alam kanyang asawa na kaya niyang maging. Dahan-dahang nagsimula ang palakpakan. Pagkatapos ay lumaki hanggang sa mapuno ang bulwagan. Tumayo si Doña Elena at, sa aking pagkabigla, naglakad patungo sa entablado. Hindi ito planado, wala ito sa programa. Ngunit nang magpasya si Doña Elena Alcantara Reyes na gumawa ng isang bagay,
nawala ngang saysay ang nga patakaran. Tumayo siya sa tabi ko sa entablado, kinuha ang pangalawang mikropono at nagsalita. Magandang gabi sa lahat. Alam kong hindi nakaprogram na ako ay magsasalita ngayon, ngunit may mga bagay na kailangang sabihin. Ang kanyang boses ay matatag, ngunit malambot. Karamihan sa inyo ay kilala ako bilang Doña Elena Alcantara Reyes, ang negosyante, ang bilyonarya, ang babaeng nagtayong ng isang imperyo mula sa wala. Ang hindi alam ng marami ay kung gaano karami ang nawala sa akin sa prosesong iyon. Tumingin siya kay Gabriel na ngumiti sa kanya bilang pampatibay loop. Nawala ang aking kasal, bagaman hindi ako iniwan ng aking asawa. Nawala ang relasyon ko sa aking anak, bagaman hindi siya tumigil sa pagmamahal sa akin. Nawala ang aking sangkatauhan, bagaman naroon pa rin ito. Nakabaon sa ilalim ng mga patong ng bisyon at takot. Bahagyang nabasag ang kanyang boses. At halos nawala ko ang pagkataong maging isang taong may pagmamalaki ng aking pamilya. Isang taong may pagmamalaki ko ang sarili ko. Bumaling siya sa akin. Marisa, iniligtas niya ako hindi sa matatamis na salita o malambot na pangunawa, kundi sa brutal na katotohanan na kailangan kong marinig. Ipinakita niya sa akin ang halimaw na naging ako at pagkatapos. Nakakagulat. Binigyan niya ako ng pagkataong maging iba. Ngayon ay malayang dumadaloy ang luha sa kanyang mukha, ngunit hindi niya pinunasan. Ang Pondo Clara Ramirez ay hindi lamang para sa pagtulong sa mama pamilya na may gastos sa medikal. Ito ang aking pangako na walang ibang ina ang kailangang pumili sa pagitan ng pagtatrabaho at pagliligtas sa kanyang anak. Ito ang aking pagkilala na ang kapangyarihan na walang pakikiramay ay pagiging malupit lamang na nakukunwari bilang tagumpay. Naglakad siya patungo sa gilid ng tablado, direktang nakatingin sa audience. At gusto kong malaman ng lahat dito ang isang bagay. Kung kailanman kayo nagtrabaho para sa akin at tinrato ko kayo ng malupit, kung tinanggal ko kayo sa trabaho ng walang pakikiramay, kung pinaparamdam ko sa inyo na kayo ay mas mababa sa tao, pasensya na po. Malalim, taos puso, ganap, pasensya na po. Ganap na katahimikan sa bulwagan. Hindi ko mababago ang nakaraan, ngunit maaari kong baguhin ang hinaharap. At iyan ang aking pangako sa inyong lahat sa Maynila, sa libu-libong tao na nagtatrabaho sa aking makumpanya, na sa bawat araw ay pipiliin kong maging mas mabuti, hindi perpekto, ngunit mas mabuti. Bumaba siya sa entablado at naglakad direkta kay Aling Celia. Sa harap 200 kataw, lumuhod siya. Aling Celia Ramirez, hindi ko nararapat ang iyong kapatawaran. Hindi ko iyan nararapat, ngunit gusto kong malaman mo na hindi malilimutan si Clara. Ang kanyang pangalan ay mananatili sa bawat buhay na ililigtas natin, sa bawat pamilya na tutulungan natin, sa bawat desisyon na gagawin ko, na nagpapaalala na ang mga patakaran ay hindi kailanman mas mahalaga kaysa sa mga tao. Umiyak na rin si Aling Celia. Ngayon ay lumuhod siya sa harap ni Doña Elena. Hinawakan ang kanyang kamay. Hindi mo may babalik ang aking anak, sabi ni Aling Celia, nanginginig ang boses. Ngunit maaari mong tiyakin na hindi na sayang ang kanyang pagkamatay at ginagawa mo iyan. Kaya Elena, pinapatawad kita. Hindi dahil nararapat mo, kundi dahil gugustuhin ni Clara na gawin ko iyan. Palagi siyang nagpapatawad. Niyakap nila nun ang isa't isa, dalawang babae na pinag-isa ng trahedya, ngunit pumipili na bumuong ang isang maganda mula sa abo. Walang mata ang tuyo sa bulwagan. Umakyat si Gabriel sa entablado pagkatapos. Ang kanyang boses ay basag sa emosyon. Ang aking ama, si Don Alfredo Alcantara Reyes, ay gumugol ngang 40 taon na nagmamahal sa isang komplikadong babae. Tinuruan niya ako na ang tunay na pag-ibig ay hindi nangangahulugang pag-iwan sa mga tao kapag sila ay mahirap. Nangangahulugan itong paggawa ng salamin upang makita nila ang kanilang sarili. At kung tumanggi silang tumingin, nangangahulugan ito ngang pagkakaroon ng tapang na lumayo. Tiningnan niya ang kanyang ina. Ginawa ni Marisa ang gusto nga aking ama na gawin ko. Ngunit takot na takot ako. Hawak niya ang salamin ng mahigpit hanggang sa wala nang pagpipilian si mama kundi ang tumingin. At papa, nasaan ka man? Gusto kong malaman mo. Nagawa niya. Nahanap ni mama ang kanyang landas pabalik. Pagkatapos ng seremonya, habang dahan-dahang nawawala ang mataw sa bulwagan, natakpuan ko ang sarili ko sa balkonahe na nakatingin sa Maynila. Ang mailaw ay nagniningning na parang mga bituin sa lupa. Sa isang lugar doon,
May mapamilya na natutulog ng payapa dahil ang Pondo Clara ay nagbayad ng kanilang mapagamot. May mga empleyado na pumapasok sa trabaho ng walang takot dahil natutunan ng kanilang maamo na mas mahalaga ang sangkatauhan kaysa sa kita. Magandang tanawin, di ba? Lumingon ako. Naroon si Doña Elena na may 2 basong champagne. Opo, sang-ayon ko. Kinuha ang isang baso. Hiniling sa akin ni Aling Celia na maging madrina ng kanyang susunod na proyekto. Malambing na sabi ni Doña Elena. Nagsusulat siya ng libro tungkol kay Clara, tungkol sa pagluluksa, tungkol sa kapatawaran, at sinabi ko sa kanya na at gagamitin ko ang lahat ng aking kontak upang matiyak na ito ay may lalabas, na makarating ito sa lahat ng mga taong kailangang makarinig na ang sakit ay hindi kailangang magpaliwanag sa iyo, na maari mong piliing bumuo ng isang maganda, kahit mula sa pinakamalubhang pagkawala. Uminom kami ng tahimik sandali. Marisa, may kailangan akong itanong sa iyo. Ano po? Bakit mo talaga ginawa iyon? Bakit mo ipinagsapalaran ang lahat, ang iyong trabaho, ang iyong kinabukasan, ang iyong seguridad upang harapin ang isang babae na maaring sirain ka? Naisip ko ang gabing iyon sa restaurant. Ang baso na nagbasag, ang desisyon na piliin ang dignidad kaysa sa seguridad. Dahil, sabi ko sa wakas, nakita ko ng napakaraming beses kung paano dinudurok ng kapangyarihan ang mabubuting tao. Nagtrabaho ako para sa mga amo na tinatrato ang mga empleyado na parang itinatapon na bagay. Nakita ko ang mga kasamahan na umiyak sa banyo dahil nagpasya ang isang taong may pera na walang halaga ang kanilang damdamin. Direktang tiningnan ko si Doña Elena at pagod na akong maging dinakikita. Pagod na sa mga taong tulad ko na kailangang tanggapin ang pang-abuso dahil kailangan namin ng trabaho. Pagod na sa isang mundo kung saan ang pera ay bumibili ng karapatang maging malupit. Kaya nagpasya kang baguhin iyon. Nagpasya akong subukan. Hindi ko alam kung gagana. Sa totoo lang, inasahan kong masisira ako. Ngumiti si Doña Elena. Isang tunay, mainit na ngiti. Alam mo, sinabi ni Alfredo na ang pinakamatapang na tao ay hindi ang mawalang takot. Sila ang mamay takot, ngunit kumikilos pa rin. Ikaw ang taong iyon, Marisa. Ginawa ko lang ang dapat gawin ng sinuman. Ngunit hindi nila ginagawa. Iyan ang punto. Karamihan sa mga tao ay pumipili ng seguridad, pumipili ng katahimikan, pinipiling tumingin sa kabilang direksyon. Ikaw ay pinili mong harapin ang halimaw. Bumaling siya para tingnan ako ng buo, kaya gusto kong magalok sa iyong isang bagay, hindi bilang iyong amo, kundi bilang iyong kasosyo. Bumilis ang tibok puso ko. Iniisip ko ang pagpapalawang Pondo Clara. Gawin itong isang kumpletong foundation. Isang foundation na hindi lang tumutulong sa mga gastos sa medical, kundi nagtatagyo din ng mga pagbabago sa mga patakaran sa pag-awa, para sa mga protection para sa mga empleyado, para sa corporate responsibility. At kailangan kong isang taong magpapatagbo nito. Isang taong nakakaunawa kung ano ang pakiramdam na nasa kabilang panig ng kapangyarihan. Elena, wala po akong karanasan. Mayroon kang mas mahusay kaysa sa karanasan. Mayroon kang pananalig, mayroon kang tapang, at mayroon kang tiwalangam na taong gusto nating tulungan dahil alam nila na ikaw ay isa sa kanila. Inilahat niya ang kanyang kamay. Ano ang sabi mo, Marisa? Gusto mong baguhin ang mundo kasama ko? Tiningnan ko ang kanyang kamay na nakalahat. 6 na buwan na ang nakalipas. Ang babaeng ito ay ang aking kaaway, ang aking bangungot, ang simbolo ng lahat ng mali sa kapangyarihan at pribilehiyo. Ngayon, iba na siya, hindi perpekto, hindi perpekto. Ngunit sinusubukan, nagsisikap, pumipili araw-araw na maging mas mabuti. Kinuha ko ang kanyang kamay. Opo, ngunit may isang kondisyon. Ano? Kung kailanman kayo magsisimulang bumalik sa dating Elena, kung magsisimula kayong tratuhin ang maataw na parang maabagay, kung malilimutan ninyo kung bakit natin ito ginagawa, mangako kayo na makikinig kayo kapag sinabi ko na hindi ninyo ako tatanggalin sa trabaho, na hindi ninyo ako tatahimikin. Mahigpit na hinawakan ni Doña Elena ang aking kamay. Nangangako ako sa alaala ni Alfredo, sa karangalan ni Clara. Nangangako ako, nang gabing iyon, habang naghahanda akong umalis, natagpuan ako ni Gabriel sa parking lot. Marisa, maghintay ka. Lumingon ako. Mukha siyang mas magaan sa isang paraan na parang isang bigat na dinala niya sa loob ng maraming taon ay sa wakas ay nabunot. Gusto ko lang sabihin sa iyo, salamat sa pagbabalik na aking ina, sa pagtuturo sa akin na ang tapang ay hindi palaging nanggagaling sa malalaking kilos. Minsan,
Ito ay nanggagaling sa simpleng pagsasabi ng totoo kapag lahat ng iba ay nagsisinungaling. Ipagmamalaki kayong inyong ama, Gabriel sa inyong dalawa. Ngumiti siya. Isang ngiti na halos kaparehongan kay Doña Elena kapag ito ay totoo. Alam ko, at sa tingin ko, sa wakas ay makatulog na ako ng walang bangungot. Habang nakmamaneho ako pauwi ng gabing iyon sa sarili kong kotse na ngayon, hindi na sa pampublikong transportasyon, naisip ko ang lahat ng nagbago sa loob na 6 na buwan. Nagsimula ako bilang isang hindi kilalang serbidora sa isang eleganteng restaurant. Nagseserbe sa mga taong hindi talaga ako nakikita. Nagtapos ako bilang direktor ng foundation na magbabago ng libu-libong buhay. Nakilala ko si Doña Elena Alcantara Reyes bilang isang halimaw. Ngayon, nakilala ko siya bilang isang komplikadong tao na nawalan ng landas. Ngunit nakahanap ng tapang na hanapin itong muli at natutunan ko ang isang bagay na mahalaga, na ang tunay na pagbabago ay possible, hindi madali, hindi mabilis, hindi perpekto, ngunit possible kapag handa ang mga tao na tumingin sa salamin, kapag handa silang aminin ang kanilang pagkakamali, kapag handa silang pumili ng paulit-ulit na maging mas mabuti. Nang gabing iyon, bago ako matulog, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Doña Elena. Tama si Alfredo sa lahat, ngunit lalo na rito. Ang tamang matao ay dumarating sa eksaktong oras na kailangan mo sila. Salamat sa pagdating, Marisa, sa pananatili, sa hindi pagsuko sa akin ng mas madali sana. Sagot ko, salamat sa pagiging handang magbago. Iyan ang pinakamahirap sa lahat. At habang ipinipikit ko ang aking mamata, naisip ko si Clara Ramirez, isang bata na hindi ko nakilala, ngunit nagbago ng lahat na ang pangalan ngayon ay nangangahulugang pag-asa sa halip na trahedya, na ang ngiti sa litratong iyon na may ice cream ay palagi kong aalalahanin na sa likod ng bawat patakaran, bawat desisyon, bawat aksyon. Mayroong tunay na buhay, tunay na tao na nararapat na makita, pahalagahan, at tratuhin ng may dignidad. At kung ang isang serbidora at isang bilyonarya ay kayang matutong ngaraling iyon ng makasama, kung gayon marahil ay kaya rin ng mundo